Sa nakaraang buhay, ginamit mo ang lakas ng pamilya at sa pilitang kinuha ang Supreme Bond mula sa babaeng bida. Pagkatapos, naghiganti ang tinakdang lalaki at pinuksa kayo. Buong pamilya ay naglaho noon din. Ngayon, nabigyan ka ng bagong buhay. Nagpasya kang magtago muna at lampasan ang kapalaran na ito. Hindi mo inasahan na si Jiur, dala ang 13 matatandang ninuno ng G-Clan, ay dumating ng maaga. Kuya Aoshian, itong Supreme Bond, inukay ko talaga ito para ialay sa'yo. Habang tinitingnan ang batang babae sa harap mong sobrang excited, medyo naguluhan ka, napaisip ka kung siya ba ay nagkamali ng bida. Hindi mo rin alam na ikaw ay gising na dahil sa pagkakataong ito. Reincarnation, ang alaala mo ay bumalik pa sa pinakahina mong yugto. Naalala niya kung paano kanya pinilit na patayin noon. Kaya desidido siyang itama ang kanyang mali. Siya mismo ang nag-alis ng Supreme Bond para tulungan kang lampasan ang hadlang, para maunahan ang iba niyang mga ate at maging una mong babae. Tahimik na tahimik ang buong bulwagan. Lahat ng handang lumaban, nagulat talaga. Maging si Linzhan, hindi napigilang sumigaw. Nakatayo ka lang doon, walang pinapakitang emosyon. Pero sa isipan mo, sobrang gulo na. Ginamit mo ang special vision mo para makita ng malinaw. Totoong Supreme Bond ito. Walang kahit anong bitag dito. Pero, anong nangyayari dito? Ito ba talaga yung babae mong bida na hindi pinapansin si Ling Aoshian? At sa huli, siya mismo ang nagpabagsak sa Ling Clan. Bigla, sa moment na iyon, isang boses na ikaw lang ang nakakarinig, ay biglang nag-echo sa utak mo. Congrats, tumugma ka sa kondisyon. Destined Villain System, matagumpay na nabind. Na-detect ang paligid ngayon. Naka-activate ang eksklusibong misyon. Pumili na ang host. Kung tanggihan, full set ng top Divine Gear ang ibibigay. Anong klaseng sistema to? Pinipilit akong maging manhid at tuwid na lalaki. Pero bilang author ng libo-libong web novel, sobrang pamilyar ka na sa ganitong lucky break. Pero yung pangalan ng sistemang ito namang Destined Villain, di mo mapigilang mapasmer. Mukhang sinusumpa talaga akong maging kontrabida ngayon ah. Ang hindi mo alam, habang nagugulat ka sa sistema, sa kabilang banda, sa loob ni GUR, sobrang gulo na ng damdamin. Si Kuya Aoshian, talagang karapat dapat tawaging tagapigil sa buong mundo. Ganyang ganda, ganyang karisma, kahit harap-harapin ang lahat ng G-Clan. Kalma pa rin siya. Siya nga ang lalaking pinili ko, si GUR. Bagay na bagay talaga kami. Habang iniisip ni GUR, medyo nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang, maaga akong nagising sa memorya sa buhay na ito. Hindi ko pa nasaktan si Kuya Aoshian. Kung hindi, mamamatay ang G-Clan din balang araw. Ultimately, sa huling buhay, lahat ng genius, magkakakonect ang babae. Kahit gaano pa katalino at kalakas sila. Mas mabilis ba sila sa akin? Sa buhay na to, ako ang unang magiging babae ni Kuya Aoshian. Ganon talaga ang plano ko. Kasabay nito, sa bulwagan, si Jade Aoshian natauhan na rin. Kahit libo taon na siyang nagkontrol sa emosyon. Sobrang na-shock pa rin siya sa ginawa ni GUR. Si Lola Hua, dali-daling inalalayan siya. Si Ling Yingdao, unang natauhan sa sobrang gulat. Tumingin sa determined na mukha ni GUR. Tapos tumingin sa iyo na walang ekspresyon. Napangiti ng todo sa isip niya. Yung tingin sa'yo, halatang bilib siya. Buti na lang di mo talaga kinuha yung Supreme Bond noon. Ayos, kusa pang lumapit ang babae mismo. Ako, ganyan din dati. Pati ang mga ninuno ng Lin Clan, naisip na rin. Nang tumingin sila uli sa iyo, ang tanging nakita ay purong paghanga. Samantala, ang mga matanda sa G-Clan, isa-isa nang namula ang mukha. Gusto na lang sanang magtago talaga. Yung precious na prinsesa ng pamilya, sa harap ng dalawang pamilya mismo, kusang binigay ang pinakamahalagang kayamanan. Napahiya talaga ang G-Clan. UR, naisip mo ba ang G-Clan dyan sa ginagawa mo? Si Lola Hua, halatang walang magawa, hindi niya maintindihan. Bakit parang nabaliw ang batang ito? Hindi talaga binibitawan ni GUR ang tingin sa'yo. Hindi siya nag-alinlangan. Para sa G-Clan ko ginagawa to. Ang Supreme Bond ni Yor. Tanging Kuya Aoshian lang ang karapat-dapat dito. Pagkasabi pa lang niya, parang tinamaan na naman ng napakabigat ang lahat ng G-Clan. Si Jade Aoshian, napapikit na lang sa inis. Tinuro si Lin Yingdao at todo galit ng tanungin. Halos sumabog na sa galit ang buong bulwagan. Tinatanong ang Lin family, ano ba talaga ang ipainom nyo kay GUR? Si Lin Yingdao, kunwari hindi alam ang nangyayari. Pero sayang-saya sa loob, mula bata, magkariba sila ni Jade Aoshian. Pantay ang panalo at talo. Pero, nauna sa kanya ang kalaban sa isang realm. Matagal siyang nabatrip. Ngayon, yung matinong fox na dati. Napikon niya talaga. Sulit na sulit, bigla sa sandaling iyon. Muling inabot ni GUR ang makinang na Supreme Bond, lumapit siya agad sa harap mo. Nakangiti siyang tumingin sa'yo, Kuya Aoshian. Ito ang Supreme Bond ko. Voluntaryo ko itong binibigay sa'yo. Walang problema, gamitin mo para sa breakthrough mo. Tinitigan ni Jade Aoshian ang batang babae. Nakikita sa mata niya ang matinding desisyon. Tapos tumingin sa'yo na palaging kalmado. Sa huli, napailing na lang siya sa pagod. Wala na siyang nagawa. Pero si Lola Hua, ayaw pa sumuko. Nagbigay ng kondisyon na seryoso ang mukha. Ibababa niya ang realm para pumantay sa'yo. At lalabanan ka. Kung manalo ka, hindi namang hihimasok ang G-Clan dito. Pag natalo ka, di mo deserve ang Supreme Bond. Tumigil ang third elder ng Lin Clan at handang makipagsagutan. Pero si Lin Yingdao, siya na ang unang umayon. Alam niya sa sarili niya, hindi libre ang Supreme Bond na to. Dapat bigyan ng palusot ang G-Clan. Biglang, uminit ang boses mo sa buong bulwagan. Kalma lang, parang simpleng bagay lang ang sinasabi mo. Hindi kailangan, ayaw kong kunin ang Supreme Bond. Biglang natigilan ang lahat ng tao ng dalawang clan na pahinto. Hindi makapaniwala silang nakatingin sa'yo. Puno ng tanong ang isip nila. Si GUR, lalo lang nag-alala. Agad siyang nagtanong kung bakit. Kuya Aoshian, ang Supreme Bond para sa kasalukuyang. Pag-practice mo, sobrang laking tulong. Pwede kang umangat ng level diyan. Si Jade Aoshian, shock na shock talaga. Siya mismo ang nag-abot ng super treasure. Ayaw mo pa rin, lalo siyang nainis. Talagang napahiya na ang G-Clan ngayon. Pero kasabay nito, nakaramdam din siya ng respeto sa'yo. Kung sino man ang cultivator, sa harap ng Supreme Bond, walang tatanggi ng ganun kasimple. Kaya si Lin Yingdao, agad kang kinausap sa utak mo. Sabi niya, wag mong sayangin ang pagkakataon. Super bihira ito, pansamantala pa niyang ilalagay ang Lin Clan's formation. Sa loob mo, sa laban na pareho kayo ng lakas, may chance ka sigurong manalo. Pero tumingin ka lang ng matamis sa lahat ng tao. Tapos, tinalikuran mo sila at tumingala sa langit. Tinitigan mo ang malawak na kalangitan sa labas ng hall. Sa double pupils mo, parang may mga bituin na umiikot. Isa-isa, malinaw mong binigkas. Ang double pupils ay talagang daan papuntang pagiging invincible. Hindi ko na kailangan ang buto ng iba. Ang butong Panginoon na ito, hindi ko kailangan. Boom, binabati kita, host.
Nakakuha ka ng gantimpalang Supreme Blood sa buong katawan. Ang gantimpalang Supreme Bone ay nagpapalit ng iyong lahi. Boom boom boom. Ramdam mo ang iyong dugo at bawat buto mo ay nagbago ng todo. Umaapaw na gintong liwanag sa balat mo. Agad na bumalot sa buong Fiction Palace. Sa isang iglap, naging ilog na pumailan lang sa langit. Nalitaw ang kalangitan, gintong liwanag ang tumabon sa buong lupaing Lin. Ang banal na Supreme Aura ay lumaganap sa buong angkan. Lin Family Fiction Palace. Lumabas agad ang mga ninuno ng Lin at Outer Lin. Nang laki ang mata habang nakatingin sa iyo sa ere. Naliligo ka sa Supreme Golden Light. Ito ay Supreme Omen, masyadong nanginginig ang boses nila. Mahina nilang nasambit ang mga salita. Alam niya ito ng higit kanino man. Tanging kapag ipinanganak ang Supreme, lalabas ang ganitong alamat. Pero ang dami mong nalikha ngayon, patunay lang ng isang bagay. Ipinanganak kang Supreme. Hahaha. Galing, ikaw ang karangalan ng Lin family. Isinilang na Supreme, Joy na Joy ang may dobleng pupils. Walang pake sa pagiging dignified. Yung katabi mo, pati mga Lin elders ay sobrang na-excite. Biglang-bigla, nagbago ang omen, may alon sa paanan mo, umikot ang maladiwatang hangin. Parang may mga diwatang ibon na lumilipad. Ang lahat ng lumang Supreme Shadow sa langit, sabay-sabay umukot sumamba sa iyo. Sa nagkakabasag-basag na maagong espasyo, umusbong ang liryo ng kaulapan. Tumagos ang mga sanga sa langit, tinutusok ang 3,000 mundo. Earth Omen, liryo ng kaulapan. Biglang napatili ang Celestial Eye. Napasigaw siya, ito ang anyo ng mundo. Hindi inaasahan, may talent talaga sa mundo. Nagmistulang estatwa ang lahat. Blanco ang isip. Mga disipulo at elder ng Lin family land. Hindi na makakilos sa bigat ng Supreme Aura. Nang malaman na Supreme Omen iyon, nag-ingay ang buong angkan. Alam ng lahat, sa buong Tiansuan loob ng 3,000 estado. Bihira lang ang Supreme. Tiyak na pagsikat ito ng Lin family. Itong pangyayaring ito, hindi lang Lin family ang apektado. Lumikha ng gininto ang ilog sa kalangitan. Buong East Westland Province. Kitang-kita ang ganda sa itaas ng Lin family. May mga sinaunang anyo na biglang nagpakita. Sobrang lakas, parang nanginginig ang kaluluwa ng lahat. Kasabay nito, sa gitna ng East Westland Province, Jiang family. Si Master Su ay nagtuturo sa mga disipulo. Nakita niya sa silangan ang liryo ng kaulapan. Bigla siyang nawala sa sarili. Liryo ng kaulapan. Isinilang na batang emperor. Matagal na panahon nang hindi naganap ito sa East Westland. Direksyon ng Lin family iyon. Baka siya yung ipinanganak na may dobleng pupils. Pati matagal nang nagkulong na Jiang clan ancestor. Ay agad lumabas. Tumingin sa silangan. Bulong niya sa sarili. Anyong lupain. Nang sandaling iyon, lahat ng pamilyang may longevity sa East Westland. Sagradong sekt at lugar. Nagkagulo dahil dito. May Lin na may dobleng pupils. May anyo ng mundo. Kumalat agad ang balita sa buong Tiansuan continent. Sa labas ng Fiction Palace, mahigit 1 minuto nagpapatuloy ang Earth Omen. Sa huli, dahan-dahang nawala. Pagkalipas ng isang saglit, agad kang pinalibutan ng mga Lin family elders. Lahat alerto agad, handang magtanggol. Walang pwedeng lumapit o di man mamatay. Walang tigil na tumitig kay Chida Ocean si Ling Ingdao. Mukhang sobrang seryoso. Baka bigla kang saktan ng kalaban. Si Jiu Er naman, nakafocus sa puti mong likuran. Puno ng tuwa at tiwala ang kanyang mga mata. Feeling niya karapat dapat ka talaga sa ganito. Pero nang mag-isip siya muli, una siya ng pag-aalala. Nagpasya siya na dapat una siyang makuha ka. Sa ere, pinapanood mo ang paglipas ng mga anino. Kalma ang mga mata mo, pero puno ka ng helplessness. Hindi mo inakala na pagpapalit lang ng dugo at buto. Magkakagulo na ng ganito. Sa original mong kwento, dapat sa main character ito. Ikaw ay parang kontrabidang bata lang. Nalito tuloy ang takbo ng kwento. Ding Eurosti. Ang iyong kwento, nakuha mo ang pagkakataon para sa raffle. Nag-play ang system notification. Mabilis kang natauhan. Nag-utos ka agad sa utak mong mag-raffle. Ding, congrats. Nakuha mo ang shaking secret, isa sa 9 na sekreto. Gamitin ang shaking secret at tataas agad ng isang major realm ang iyong lakas. Gugustuhin mo bang kunin ang reward ngayon? Napasinghap ka sa gulat. Ikaw mismo ang gumawa nitong ultimate na god skill ng tao. Kapag nakuha, walang makakatalo sa iyo. Talagang sagad sa todo ang reward ng system. Napapaisip ka tuloy, kapag dumating ang main character, baka isang palo mo lang, talo na siya. Pagbalik mo sa ulirat, pinalibutan ka na ng mga Lin elders. Naguluhan tuloy ang mga elder. Masyado ka pang bata, di mo alam gaano ito kaimportante. Si Jida Ocean ay matagal nang di kasundo ng Lin clan. Ngayon na lumitaw ang iyong earth talent, baka siya umatake sa iyo. Kahit ipagpalit ang buong angkan, ipagtatanggol ka namin. Matatag si Ling Ingdao. Sumang-ayon rin ang iba pang Lin elders. Hindi inaalis ang tingin kay G family. Napailing ka lang. Si Jida Ocean ay karakter na ikaw ang nag-imbento. Kung walang sapat na pakinabang, hindi gagawa ng kalokohan ang matandang ito. Si Jida Ocean naman, narinig niya ang boses ni Ling Ingdao kahit walang telepathy. Napangiti siya pilit. Ang pakay niya ngayon, tanungin ka lang kung anong ginawa mo kay Jiur. Wala talaga siyang balak umata. Pero nang bahagya siyang gumalaw, ginamit agad ni Ling Ingdao ang kanyang kapangyarihan. Napikon agad, Jin Laogaw, kung galawin mo ang magiging emperador ng pamilya Lin ngayon, hindi kita titigilan kahit ano mangyari. 5, 6, bantayan niyo si Tian. Maging si Jiu ay lumipad agad papunta. Humarang siya sa harap ng lahat ng G-clan. Determinado ang mukha niya. Kung gusto mong saktan si Kuya Tian, dumaan ka muna sa katawan ko. Si Jida Ocean ay na-shock agad. Sumigaw ng mura kay Ling Ingdao. Galit siyang nilinaw na di talaga siya balak kumalaw. Pagkatapos magmura, nawala ang anino niya. Diretsong humarap siya sa harap mo. Mula sa seryoso, biglang napatangiti na parang nambobola. Talagang napakatindi ng talento mo, kaibigan Lin. Naisip mo na bang pumasok sa pamilya G bilang manugang? Nakatingin ka lang na parang may tanong. Nakita iyon ni Jida Ocean. Dali-dali niyang dinugtungan. Sinabi niyang ito'y lahat dahil kay Jiur. Basta pumayag ka maging manugang ni Jay, ibibigay lahat ng yaman sa'yo. Pati ang sagradong gamot ng angkan ay para sa'yo na rin. Si Jiur ay sobrang tuwang-tuwa agad. Lumuhod siya at nagpasalamat sa matandang ninuno. Si Ling Ingdao ay nainis at nagalit. Minura niya ng todo si Jida Ocean. Sinabihang ilusyonado, gustong kuhain si Lin bilang manugang ng Jay. Grabe ka talagang makapal ang mukha. Pero si Jida Ocean hindi nagalit. Patuloy pa rin siyang nag-aabang ng sagot mo. Inaasahan niyang sumagot ka. Hindi mo pinansin ang pagtatalo nila. Lumipat ka ng tingin.
tingin, tumitik sa malayo, sa matandang babae na nagsabi gustong sabayan ka sa laban. Sinabi mo, gusto mong sabayan akong lumaban kanina. Kinilabutan ang matandang babae, nagmadaling ngumiti at sabing ikaw daw ay sadyang kakaiba. Wala kang katapat sa parehong antas. Walang makalaban sa'yo. Hindi raw niya kayang ipahiya ang sarili. Medyo nagulat ka sa loob mo. Hindi ayon sa plot ang nangyari. Sa script, dapat naiinis siya sa'yo. Lalabanan ka nila. Doon ka sana magpapakitang gilas. Pero umatras ang kalaban. Paano na to? Pero pinanatili mo ang malamig na mukha mo. Payapang sinabi kung ganun. Kung wala nang iba, aalis na muna ako. Kailangan mong bumalik para gamitin ang Daozimi. Para mapaangat agad ang antas mo. Malayo na sa plot ang nangyayari. Kailangan mo ding ayusin ito. Si Ji Daoshan agad. Umiti at sumang-ayon siya. Sinabi niyang magpahinga ka ng maayos. Pati si Linging Dao lumapit agad para humingi ng tulong sa'yo. Sa Fiction Palace, merong pinakamalakas na panangga ng Lin Clan na pinoprotektahan ka ng lahat ng matanda ng pamilya. Sumang-ayon ka naman. Dumiretso ka sa malaking bulwagan. Tinitigan ka ni Jiur. Agad siyang sumigaw, Kuya Tian. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Tutulungan kitang makabawi. Hindi ka huminto sa lakad mo. Malumanay mong sabi, hindi na kailangan. Miss Jai, mas mabuti pang balikan mo muna ang iyong Supreme Bone para di masira ang pundasyon mo. Alert, tinanggihan ng host ang pag-aalaga ni Jiur. Makakatanggap ng gantimpala. Xianyu Battle Armor. Espesyal na armor mula sa Xian Hall. Naisip mong ang galing ng system, pati iyan binigay pa ng reward. Sa ere, tinitigan ni Ji Daoshan ang apo niyang babae. Gusto nang magpabida but nabasted pa rin. Halos mangisay ang labi niya. Pinabalik niya si Jiur kasama ng iba. Nag-utos si Linging Dao sa buong lahi. Ginawa kang nag-iisang tagapagmana ng lahi ng Ling. Lahat ng resources pwede mong gamitin. Pero pagkatapos, nabahala siya. Lugmok na ang Lin Clan ngayon. Walang siguradong proteksyon para sa'yo. Nag-isip ang lahat. Binalak kang hanapan ng kakampi. Mahanap ng master. Sa loob ng Fiction Palace, nakaupo ka ng naka-lotus position. Tumawag agad para kunin ang reward. Boom! Biglang tumaas ang lakas mo. Sandali lang, breakthrough ka agad. Sinunod na pinagsama rin ang Daozimi sa katawan mo. Nakakatakot ang lakas na bumalot sa loob mo. Pati system, super thoughtful. Tinago lahat ng malalakas na vision. Nagningning ang mata mo sa tuwa. Gustong-gusto mong subukan ang lakas ng 9 secrets. Inisip mo pa kung dapat mong labanan si Jayang, ang may Diyos na katawan. Jayang Bufan. Kaibigan ng Destiny main character yan sa future. Nagbago ang eksena. 3 araw makalipas sa silangan ng lumang kontinente. Nasa timog si Jiur. Natapos niyang pagsamahin ang kanyang Supreme Bone. Pero hindi siya masaya. Ikaw lang laman ng isip niya. Nagbalik siya mula sa nakaraan. Noong nakaraan, nahuli siya. Hindi niya napasok ang puso mo. Ngayon, gagawin niya ang lahat para mauna sa iba. Agad siyang nagpunta sa matandang ninuno. Humingi ng sagradong gamot ng sekta. Plano niyang gamitin para suyuin ka. Biglang, isang lumang flying boat ang dumating sa hangganan ng G-Clan. Nasa harap si Lin Feng, ang batang lalaki mula Kingshan. Siya ang Destiny main character na isinulat mo. Nagising ang ancient saint body niya. Paangat siya ng paangat kahit mahirap. Pumunta siya sa G-Clan ngayon. Una, para sa laban ng mga champion. Pangalawa, para sa kasunduan nila ni Jiur sa loob ng 3 taon. Kinukulit pa rin siya ng guro niyang kaluluwa sa Sing Sing. Basta makuha lang si Jiur. Pag maging manugang siya ng Jai, may malakas na sumusuporta na. Hindi na kailangang magtago. Tinignan ni Lin Feng ang mga palasyo ng G-Clan. Tahimik niyang sinabing, Yuer, dumating na ang 3 taong kasunduan. Lin Feng, andito na ako. Habang naglalakad kasama ang Ji matanda papuntang Yan Wochang, nakabangga sila ng grupo ng Jai Disciples. Nag-uusap sila ng mainit. Sinasabi nilang grabe ang talento mo. Mabait at mapagkumbaba ka pa. Sobrang bilib sa'yo ang Jai eldest daughter. Handang ibigay ang Supreme Bone para lang sa'yo. Lalo na ang mga babaeng disciples kilig na kilig. Di lang Supreme Bone, pati buhay nila handang ibigay sa'yo. Lahat ng sinabi nila, narinig ni Lin Feng. Bigla niyang hinarang ang Jai Disciples. Malamig ang tanong niya, si Ji Yuer ba ang tinutukoy niyo na eldest daughter? Si Lin Chen ba ang disciple ng Lin Clan? Nainis ang mga G disciples. Akma silang magagalit. Pero nagsalita ang G Clan elder sa tabi. Ji Yuer, ang likas na supreme ng pamilya Ji. At Lin Chayan ang disciple ng Lin Clan. Parang kidlat ang narinig ni Lin Feng. Grabe ang impact sa puso niya. Tumaas lalo ang galit niya. Parang naging yelo siya. Pati ang G Clan elder na patulala. Pinagalitan siya agad ng kaluluwa sa Sing Sing. Sinabihang kalma lang. Sa wakas, nagbalik siya sa sarili. Ayaw maniwala ni Lin Feng. Sinabi raw ni Ji Yuer dati sa kanya na pinakaayaw niya sa may masamang ugali. Imposibleng ipinagkaloob niya ang buto niya. Sigurado siyang pinilit mo siya. Tinanong niya ang guro sa isip. Anong chance na mailigtas si Ji Yuer kung may napatay sa G Clan? Tahimik lang ang guro. Sinabi lang na kulang pa sa 10%. Pero di natakot si Lin Feng. Pinagdiinan ang mga kamao niya, pati mga kuko, pumasok na sa laman niya. Tahimik siyang nangakong, ililigtas niya si Ji Yuer kahit anong mangyari. Wala siyang pakialam sa background at talento mo. Hindi siya takot kahit kailan. Yung mga G disciple sa tabi, nalaman nilang manliligaw siya ni Ji Yuer. Lahat sila naawa kay Lin Feng. Yung isang babaeng mukhang ate, lalo siyang napatingin kay Lin Feng. Isang mapanuring sulyap sa likod niya. Akala mo talaga magagawa niya. Gusto ko talagang makita kung gaano kalakas iyan mo ngayon. Makukuha kaya niya ang atensyon ng dalaga? Kung makatingin din siya sa kanya kahit kaunti. Sumunod agad ang mga namayagpag sa labanan ng mga kaharian. Agad silang sumunod kay Lin Feng. Bagamat bago lang nilang nakilala si Lin Feng, napansin nila agad ang malaking pagbabago sa kanya. Siguradong may nangyaring malaki. Si Tuo Bachenbo, ang batang lalaking nakadamit gintong balabal, ang unang lumapit. Mahinang nagsalita siya ng suporta. Handang panindigan ng pamilya Tuo ba ng silangan at hilagang teritoryo ang kanyang desisyon. Magiging backup niya sila. Sumang-ayon din agad ang iba pang mga pinuno ng hilagang teritoryo. Naramdaman ni Lin Feng ang suporta. Tumango siya ng mariin. Kahit alam niyang madadamay ang buong pamilya. Pinanghawakan niya ang utang na loob. Nagtakda siya ng desisyon. Kapag siya ilumakas balang araw, isa-isa niya silang susuklian. Hindi nagtagal at narating ng lahat ang Yanmu Arena. Palihim na hiniling ni Lin Feng sa kanyang guro na itago ang kanyang
aura. Nagkunwari siyang malapit na siyang mag-breakthrough kaya. Nakiusap siya sa matandang kasapi ng pamilya G na dalhin siya sa isang tahimik na lugar. Bagamat nagulat ang matanda na magbi-breakthrough na naman siya matapos mag-level up, hindi na siya nagtanong pa. Dinala niya ito agad sa isang palasyo. Naghintay siya sa labas. Pagpasok sa loob ng kwarto, gamit ang singsing na iniwan ni Jiuer, agad nakita ni Lin Feng ang lokasyon. Tumpak niyang natukoy ang kinaroroonan niya. Nagbago ang eksena. Sa isang liblib na bakuran ng pamilya G, nakaupo si Lin Aoshan sa isang pabilog na bato. Pinagmamasdan ang banal na halamang gamot sa harap niya. Kalma ang mukha niya. Plano sana niyang makipagkita muna kay Jiang Bufa ng pamilya Jiang. Pero pinagsabihan siya ng matandang pamilya nilang pumayag na ang pamilya G. Hindi mo na kailangang mag-asawa doon. Pero ikaw mismo ang pupunta sa G para dalhin ang naiwang regalo. Noong nagkaproblema ka noon, nalaman niyang ilang banal na halamang gamot lang pala ang regalo. Nagbago agad ang isip niya. Agad siyang umalis papunta roon. Kahit bago siya pumunta, pinagtibay na niya ang sarili. Pero nang makita niya si Jiuer sa harap niya, hindi niya mapigilang magreklamo sa isip niya. Ang nasa harap niya ay napakagandang babae, na todo pa cute at lambing sa kanya. Personal niyang iniabot ang banal na halamang gamot na nawala ang espiritu. Direkta niyang ibinigay sa'yo. Hindi siya katulad ng malamig at matatag na bida sa kwento mo. Totally ibang-iba talaga siya. Habang nagsasalinansa sa'yo si Jiuer, sinadya pa niyang dumikit sa'yo. Kita-kita ang mahahaba niyang binti sa ilalim ng puting palda. Plano niya talagang mauna sa'yo para matapatan ang ibang babae. Anong balak mo? Nakasimangot kang nagtanong. Namula bigla ang mukha ni Jair. Nagkunwaring inis siya. Kuya Aoshan, mamaya na lang natin ituloy, pwede ba? Na-stuck ka na tuloy sa sobrang gulat. Ang nasa isip mo lang, teka siya yung bida na gawa ko ah. Ang siyang pinili ng tadhana. Kung hindi ka pa dumating, parang malapit na siyang masyadong lumandi. Di mo lang alam, sa tagong parte ng kwarto, nakikita lahat ni Lin Feng ang nangyayari. Nanigas siya sa pagkabigla. Nagwala mismo ang guro niya sa loob ng singsing. Habang nagko-comment tungkol kay Jiuer na namumula ang mukha, ni wala man lang ginawang kawawa o desperado. Napakabagsik pa ng mga sinabi niya kay Lin Feng. Puro masakit na katotohanan ang narinig ni Lin Feng. Pinakuluan siya sa galit hanggang tumulo ang dugo sa labi niya. Lumalabas siya ng wala sa sarili. Ang nasa isip niya lahat, ang unang tagpo 3 taon na ang nakalilipas. Isang binatang bagong nagtatag ng landas ng pag-cultivate. Nakilala ang isang babaeng parang diwata. Sabay nilang nilakbay ang lihim na mundo. Magkasama nilang hinarap ang panganib. Nangako ng 3 taon. Ang pangakong iyon, Lin Feng. 3 years later, hihintayin kita sa G family. Yan ang bumubuhay sa kanya sa matinding training. Pero ang lahat ng nangyayari ngayon, wasak ang lahat ng pinanghahawakan niya. Dala-dala ang bigat ng damdamin, bumalik si Lin Feng sa palasyo. Harap sa matandang G na naghihintay sa labas. Napilitan siyang lunukin ang dugo. Paos niyang sinabing, tara na. Bumalik sila sa training ground. Kasabay nito, dahil puro tanggi mo kay Jair, dumarami lalo ang gantimpala mula sa system. Kailangan mong tiisin na lang. Biglang-bigla, umuugong ang system notification, ding. Nabigyan mo ng malakas na dagok ang bida ng kwento. Ang tadhana ng pinili, gantimpala, isa sa siyam na sikreto, lakad na lihim. Kunin ang gantimpala sa kasalukuyang yugto. Nabigla ka sa nangyari. Anong ginawa ko? Bigla mong nasaktan ang bida ng kapalaran, sa puso pa. Si Jiuer sa tabi ay mahinhin pang inaanyayahan kang itago ang banal na gamot. Sabi niya, ngayon ang araw ng yan mo ng pamilya G. Lahat ng mga kampiyon mula sa hilagang rehiyon ay sasali. Pupunta rin siya maya-maya, agad mong nakuha ang mahalagang punto. Mabilis mong pinigilan siya, sandali. Sabi mo kanina may mga kampiyon mula hilagang rehiyon na pupunta sa G-clan. May isang nagangalang Lin Feng ba? Pagkabanggit mo nito, nanginig si Jiuer. Nagkunwari siyang kalmado at sumang-ayon ng malabo. Pero sa loob niya, lubos ang pagkabahala. Takot siyang malaman mo ang nakaraan nila ni Lin Feng. Agad mong naintindihan. Tama nga, andito na si Lin Feng. Talagang nalihis na ang kwento. Agad mong tinanong ang sistema. Sinabi mo bang kapag nasaktan ko ang bida ng kapalaran, makakakuha ako ng gantimpala? Ibig sabihin, kada beses pwede. Host, napatawa ka agad. Aba, hindi na ako magpapakabait. Pero sa susunod na saglit, napakunot kilay ka. Yung babaeng nuwa na kasamahan ni Lin Feng, si Liu Ruyan, masyadong malakas, lagpas 3,000 saw ang lakas niya. Kahit nagpapagaling siya ngayon, isang galaw lang kaya kang patayin. Kailangan pag-isipan itong mabuti. Samantala, sa arena ng labanan, tahimik na bumalik si Lin Feng. Nag-uumapaw ang puot niya, diretsong tumalon sa entablado. Ang malamig niyang boses ay umalinggaw mula hilagang rehiyon, Lin Feng. Ang pinakamagaling, Lin Feng. Ngayon, lalabanan ko lahat ng batang henerasyon ng G-clan. Biglang natahimik ang buong lugar. Sumunod ang sunod-sunod na panunukso ng mga disipulo ng G-clan. Sa viewing platform, ang pinuno ng G-clan, si Ji Tianming, nakangiting itinataas ang kamay. Hinayaan lang ang mga kabataan magpakasaya. Nagsimula ang laban. Si Jibo, pinakamalakas sunod kay Jiuer, umakyat sa entablado na mayabang ang mukha. Hinayaan si Lin Feng na maunang umatake. Punong-puno ng lamuyaw ang salita niya. Hindi pinansin ni Lin Feng ang hamon niya. Binaliwala ang babala ng guro. Diretsong pinaandar ang Archaic Holy Body. Sa isang iglap, umakyat ang anyo ng tunay na dragon at phoenix. Nabigla ang mga matatanda ng G-clan sa viewing platform. Pati si Ji Tianming hindi mapigilang magulat. Ito ang pinakamalakas na katawan ng lahi ng tao, matagal nang di lumitaw. Kasabay ng isang malakas na tunog, isang suntok ni Lin Feng ang nagpapakita ng lakas ng Evil Holy Body. Agad niyang winasak ang lahat ng puno ni Jibo. Sinuntok niya pababa ng entablado, patay agad sa isang suntok. Masyadong mahina. Si Lin Feng ay tumingin sa lahat. Kung lahat ng kabataan ng G-clan ganito kahina, sabay-sabay na kayong lumaban, huwag sayangin ang oras. Sakto naman, isang babaeng nakalilang kasuotan ang bumaba mula sa langit. Si Jiuer mismo, nag-iba ang kanyang mukha, mula mahinhin ay naging malamig. Ang malamig niyang lila na mata ay tumingin kay Lin Feng. Malamig niyang sinabi, Lin Feng, lumayas ka agad sa G-clan. Kung hindi, mamamatay ka. Ang mga salitang ito parang kulo na tumama sa kaluluwa ni Lin Feng. Maputla niyang piniga ang mga kamao. Ang hinang boses na nagtanong, Yuer, bakit mo ako tinatrato ng ganito? Nakalimutan mo na ba lahat ng nangyari sa hilagang rehiyon? Ako, si Jiuer, wala nang kinalaman sa'yo. Yuer, may karapatan ka bang tawagin akong ganito? Hindi pwede. Si Jiuer ay puno ng pagkasuklam. Galit niyang sinigawan. Si Lin Feng ay parang nasiraan ng ulo at tumawang malakas. Tumingin siya kay Jiuer. Lumalala ang galit sa mga mata niya. Dahil ba kay Lin Aoshan? Nasaan siya?
Harapin niya ako. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Jiuer, mali ang iyong panlasa. Nang marinig ni Jiuer na tinawag ni Lin Feng ang pangalan mo, umuusbong agad ang galit ni Jiuer. Mabilis siyang nagsalita, tumigil ka. Ano ka ba talaga? Kahit pangitahan mo si Aoshan, hindi ka karapat-dapat. Anong silbi ng archaic holy body mo? Sa paningin ko, Lin Feng, kahit magsuot ka ng sapatos ni Aoshan di bagay sa'yo. Hindi pa siya tapos magsalita. Ang aura ng pagiging supreme ay umikot sa paligid niya. Muntik na niyang tirahin si Lin Feng doon din mismo. Sakto naman, bigla kang lumitaw suot ang puti sa kalagitnaan. Ayaw mo naman talagang lumitaw. Kaso na alerto bigla ang sistema. Dumating na ang luwa successor na si Liu Ruyan. Kaya napilitan kang humarap sa paglitaw mo. Biglang natahimik ang lahat. Lahat natakot sa lakas ng karisma mo. Pati si Liu Ruyan sa likod ng espasyo. Nakilala ang marka ng tadhana sa paa mo. Tahimik siyang humanga sa kakaibang swerte mo. Sumunod, nagpaalala na naman ang sistema. Ding. Lumabas ang pinakamalakas ngayong gitnang yugto ng kwento. Isang luwa successor. Kasalukuyang goodwill. Isa. Story progress. 0.1. Goodwill panandang pandagdag isa. Pwede nang mag-draw ng reward. Napailing ka sa sarili mo. 1 lang ang goodwill ko. Pero napag-isip ka, kung tama ang galaw ko, pwede kong rekrutuhin ang gitnang boss na to. Tumingin ka sa magkaaway. Una mong tinignan si Jiuer. Medyo may paninita ang tono mo. Mula pa noon, may mga patakaran ang yan mo. Kung hindi siya ang naghamon, walang pwedeng manghimasok. Yuer, bakit hindi ka sumunod? Isa ka ng king tire. Yuer. Kalaban niya ay transformation stage pa lang. Hindi tama sa damdamin o batas. Parang inaapi ng malakas ang mahina. Hindi ito tama. Pagkatapos, tumingin ka kay Lin Feng. Umiti ka ng magaan. Huwag mong maliitin ang sino mang mas mahina sa'yo. Di natin alam ang kinabukasan. Itong kapatid ay kitang-kita ang potential. May taglay na archaic holy body. Malayo pa ang mararating niya. Bakit hindi siya pwedeng maging kalaban ko? Pagkasabi mo niyan, tumindi ang tingin mo. Tumingin ka sa paligid. Kalma mong sinabi, mga matatanda ng G-clan, umalis na kayo. Ang kagalang-galang na clan ng immortal life, hindi dapat umaapi ng mas mahina. Kasama na ang supreme na tago ng G-clan. Pati si leader Ji Tianming. Lahat sila napahinto. Di nila alam paano mo agad nahanap ang tinatago nilang presensya. Nagsalita agad ang patriarch na si Ji Daoshan. Pinauwi lahat ng tao. Tinitigan ka ni Ji Daoshan sa arena. Nag-aalinlangan siya. Hindi siya naniniwala na mabait kang tao. Dahil palagi kang nanghuli ng mga kulto. Naghabol ka na ng mga tao mula malayo. Pero napaisip siya at naging okay na rin. Normal lang na mayabang ang mga kabataan, lalo na ang katulad mo. Isa sa halos walang talo sa henerasyon. Yung mga mahihina di bale na, wala lang kung mapatay. Sa Yanwu Field, noong una, puro chismis na marahas ang ugali mo. Ngayon, lahat sila bumaligtad. Tinitingala ka na nila, humanga silang lahat sa'yo. Pati mga kampiyon mula Donghuang at Hilagang Rehiyon na kasama ni Lin Feng. Pagtingin nila sa'yo, puro respect. Kahit ininsulto ka ni Lin Feng sa harap ng lahat. Kung iba yon, bugbog na siya. Pero di ka gumanti. Sa halip, sinabi mo pa ang totoong dahilan ng kaganapan. Namula si Jiuer sa sinabi mo, puno siya ng hiya at paghanga. Pagsisisi na mali ang tingin niya dati sa'yo. Pero si Lin Feng namula ang mata. Pasigaw niyang sinabing, tumahimik ka, di ko kailangan ang paawa mong tulong. Nakita niyang sobrang lamig dati si Jiuer sa kanya. Pero sa harap mo, sobrang lambing. Lalong lumalim ang inggit at galit sa puso niya. Nang tingnan kanya, agad siyang nainis. Para kayong likas na magkaaway. Kahit tinulungan mo pa siya, lalong tumindi ang inis niya sa iyo. Parang takot siyang agawin mo lahat ng meron siya. Si matandang lalaki sa singsing ay nagmamadaling pinakalma siya. Sabi niya, wala kang masamang balak. Pero pulang-pula ang mga mata ni Lin Feng. Palagi niyang sinasabing ayaw kanya. Gusto kang patayin, kita agad ng matanda yon. Ang galit niya, wala talagang kinalaman kay Jiu. Puro inggit lang talaga sa puso niya. Puno na lang siya ng pagkadismaya. Biglang tinitigan ka ni Lin Feng. Sumigaw siya at hinamon ka. Hahamonin kita. Umiti ka lang ng magaan. Wala kang sinagot, tumingin ka sa malayo. Dahan-dahan mong iniangat ang kanang kamay. Marahang itinuro ng hintuturo. Biglang gumalaw ang hangin sa ere. Lahat ng tao ay litong-lito. Hindi nila maintindihan ang ginawa mo. Si Ji Daoshan sa dilim, agad nagbago ang mukha. Dali-dali siyang tumakbo palayo. Sa isang galaw mong iyon, nawasak mo pati sangang pinuno na milyones ang lakas sa 1-0. 000 taon ng pag-ehersisyo. Kasing tigas ng banal na sandata ang sanga ng matandang punong-purong ginto. Sunod-sunod ang malalakas na pagsabog. Halos matumba lahat ng tao sa lakas ng alon. Napasigaw ang mga disipulo ng G-clan. Pati matatandang elder ng G-clan. Maging mga malalaking master ng sunog banal na realm ay nabigla. Ang lakas na ito, parang buong lakas ng sunog banal ang inilabas. Lumingon ka kay Lin Feng. Umiti ka at nagsalita. Sa tingin mo, kayang-kaya mo yon? Tinitigan ni Lin Feng ang nangyari sa malayo. Nanlaki ang mata niya. Nanlamig buong katawan. Yung lakas pa lang ng hangin. Naamoy na niya ang kamatayan. Ang tinuturing niyang malakas niyang katawan, wala ring laban sa galaw mong iyan. Lunod siya agad sa pag-agos ng pagkawalang pag-asa. Biglang humina ang lakas niya. Malapit na siyang tuluyang bumigay. Sigaw ng sigaw ang matanda sa singsing. Pero iniisip lang niya sarili niya. Akala niya siya na ang pinakagaling. Pero sa harap ng tunay na henyo, isa lang pala siyang katatawanan. Biglang-bigla, narinig mo ang tunog ng system sa isip mo. Ding! Binabati kita, muli mong tinalo ang itinadhana. Ang iyong Dao Heart ay may bagong gantimpala. Isang sikreto sa siyam na lihim, sariling lihim. Umiti ka lang ng kalmado. Pinulot mo ang nabasag na bahagi ng puno. Narinig sa buong lugar ang boses mo. Ang pinakasimple at pinakapraktikal na katotohanan ay tago sa ordinaryong bagay. Ang pagkaputol ng matandang puno, maaari ring mamatay dahil wala nang natitirang lakas ng buhay. Parang sibuyas na tinatabas, sa pagtatanim, dilaw at payat pa. Pero sa bawat putol at tubo, lalo lang itong nagiging luntian. Unti-unting lumalakas, gaya ng tutubi. Kung manatili siya sa balat, mamamatay siya sa loob. Pero kung lalabas siya, magiging paru-paro siya, makulay at maganda. Isang pagbabagong tila muling pagkabuhay. Paglabas sa nakaraan, napaisip ang mga elder ng G-clan. Kahit si Ji Daoshan, na bumalik na, naiintindihan ang ibig sabihin mo. Sinabi mo yon para tulungan si Lin Feng na hindi tuluyang masira. Nanginig si Lin Feng, nabuhay ulit ang apoy sa mata niya. Pati ang mga matanda, napahanga sa iyo. Talagang may lakas kang parang lupa. Pero nang matauhan siya, nakatitig pa rin siya sa iyo ng malamig. Ano man ang binabalak mo, hindi ko hahayaang mangyari. Pagkasabi niya noon, nainis ang lahat sa kanya. Tinawag pa siyang traitor. Kahit mga kasama niya mula sa Hilagang Rehiyon, walang gustong dumipensa sa kanya. Si Jiuer, lalo siyang kinainisan. Hindi mo na siya pinansin. Tumalikod ka.
ka, umuwi kang parang walang nangyari. Iniwan mo lang ang boses mo sa palasyo ng laban. Tinulungan kita hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa hinaharap. Pag ako'y mag-isa na lang sa pagdaan ng panahon, lilingon ako sa mahabang panahon, at makikita ko pa ang ilang magagaling na tao na nasa likuran ko. Mahaba masyado ang daang ito, at masyadong malungkot. Gusto ko sana, may makasama ako minsan. At ikaw, ayos ka naman. Ayoko na balang araw, sasabog ang bituin, guguho ang mundo, at mag-isa na lang ako. Kahit pinakamalakas, sa huli ay alaala na lang. Makita silang tumanda't mamatay, mga kaibigang nasa libingan. Pagdating ng araw na iyon, lahat ay mawawala, ang aninong walang nakakakita sa dilim. Nang marinig ito, siya ay nanginig, puno ng emosyon ang mata, at biglang naisip, baka ikaw ang taong hinihintay niya. Muling tumunog ang sistema. Pabor ni Nuwa +2. Ding, pagpuno na ang pabor, pwede ka nang bumunot ng premyo. Pagbalik sa bahay, umiti ka ng masaya, dapat ubusin dahan-dahan ang biktima. Walang kwentang patayin agad ang bida. Nakawin ang swerte niya ang tamang gawin. Pag alis mo, inisip pa rin nila ang sinabi mo sa arena. Walang nag-isip na mayabang ka. Nakita nila sa likod ng iyong lakas ang matinding lungkot na nadarama. Kinuyom ni Uer ang kamao, puno ng awa at tapang ang kanyang mata. Nangakong sasamahan ka habang buhay. Sasamahan ka sa malungkot mong landas. Kahit si Jibo na natalo ni Lin Feng, tumayo ng tuwid at sumigaw na gusto kang sundan. Wala nang panama ang Jayang pamilya sa'yo. Nakita lahat ito ni Jida Ocean sa dilim. At siya ay humanga. Kahit malaki salita mo, may lakas at galing ka namang tapat. Dati ay nag-aalinlangan pa siya kung dapat bang isanib sa'yo ang pamilya. Ngayon ay panatag na siya. Tinatanggap ka na niya mula sa puso. Sa kabilang banda, tahimik na umalis si Lin Feng nang mag-isa. Malungkot ang likuran niya. Hindi karangalan ang pansinin mo siya. Isa itong malaking kahihiyan. Siya dapat ang pinakamalakas sa mundo. Palabas ng pamilya Ji. Habang tulala si Lin Feng, isang magandang babae ang lumitaw. Liu Shen. Umiyak agad si Lin Feng. Lumabas ang lahat ng sama ng loob niya. Matagal silang naglakad ng sabay. Sa wakas ay nagsalita na siya. Malamig at malayo ang boses niya. Gusto mo ba siyang talunin? Kinuyom agad ni Lin Feng ang kamao. At mariing tumango. Halos umapaw ang galit sa mga mata niya. Kung itutuloy mo yan, baka hindi mo na siya matalo kailanman. Kalmado ang tono niya, pero tago sa puso ang salita. Sadyang napakagaling niya. Ang kanyang dugong suprema. Ang pinakamalakas na nakita ko ngayon. Kahit ang mga nasa Supreme Realm, ay hindi siya kayang pantayan. At mayroon siyang dobleng mata. Hawak niya ang dalawa sa siyam na lihim. Sobrang swerte niya at pambihira. Ang mas mahalaga, mas malawak ang pananaw niya kaysa sa iba. Kung tutusin, karapat dapat siya sa titulong dakila. Para siyang tinamaan ng kidlat, hindi makapaniwala na ang iginagalang niya ay bibigyan ka ng napakataas na papuri. Lumala muli ang inggit niya sa puso. Sinabi niya na maganda ang pagdating mo. Siya ang magiging pinakamalaking hamon na mahirap akyating bundok. Kapag nalampasan mo siya, maaabot mo na ang dao. Pero tingin ko hindi kayo dapat mag-away. Dumilim ang mukha ni Lin Feng. Naiinis na sinabing, alam ko na, at nagalit na naglakad mag-isa. Nang magsisi siya't lumingon, wala na roon si Liu Shen. Nagsalita na ang matanda sa singsing. Sinabing pumunta sa pamilya Jayang at bisitahin ang God King na bumali sa 5 selyo para buksan ang mga natitirang selyo. Nanlaki ang mga mata ni Lin Feng. Bumalik ang pag-asa niya. Kapag nawala lahat ng selyo, lalakas siya ng husto. Baka may panlaban na siya sa'yo. Nang gabing yon, mabilis siyang nagpunta doon. Sa tuktok ng palasyo ng pamilya Jayang, isang magandang babae ang sumisigaw sa galit. Umakyat sa langit ang kanyang galit. Nayanig ang buong pamilya Jayang. Minura niya si Jiu Er sa pangunguna. Halos maging totoo ang apoy sa mata niya. Sa palasyo naman ng pamilya Lin, seryoso kang nagsalita. Sumanib sa The Secret. Ang sagradong boses ng dao ay tumunog sa paligid mo. Mga bulaklak ang lumitaw sa paa. Mga puting lotus. Umiikot din ang lotus sa mata mo. Sa gininto ang dagat sa loob mo. Bukod sa salitang dao at sing, dahan-dahang inukit ang salitang ze. Ang tatlong salita ay naging balanse. Sumabog agad ang nakakatakot na aura. Tatlo na ang nakuha ko sa siyam na lihim. Walang kapantay ang Dao Secret. Sing Secret sa bilis at si para mabuhay. Kasama pa ang aking immortal armor. Wala na akong kahinaan sa depensa. Perpekto kung makukuha ko ang Jai Secret. Alam mo sa sarili mo na ikaw ang kontrabida sa kwentong ito. Paglakas lang ang paraan para makontrol lahat. Bumunot ka sa system. Ding, nakuha mo ang isa sa siyam na lihim. Jai Secret. Kuminang ang mga mata mo. Saktong-sakto ang pagdating nito. Pinapalakas nito ang laban ng 10 beses. Lalakas ka ng higit pa sa 10 beses. Nang biglang, narinig mo si Linzhan sa labas ng palasyo. Maayos ba ang pag-ensayo mo? Tumayok at binuksan ang pinto. At nakita mo si Linzhan na nakatayo. Kasunod sina Jiuer at Chibo. Natuwa si Jiuer nang makita ka. At tinawag kang Kuya Otian na may paghanga. Medyo nagulat ka. Bakit kaya siya nandito ng ganitong oras? Paliwanag ni Linzhan habang nakangiti. At palihim na nagpadala ng mensahe. Gusto ni Yuer na mag-ensayo rito ng 1 buwan. Pumayag na ang ancestor. Sabi pa ng ancestor, mayaman ang pamilya Ji. Kaya samantalahin mo na sila para palakasin ang pamilya Lin. Pagkasabi ni Linzhan, isang singsing na puno ng kayamanan ang biglang lumitaw sa mga kamay mo. Tiningnan mo ang kaawa-awang mukha ni Jiuer na iiyak pag humindi ka. Wala kang nagawa kundi tumango at pumasok pabalik sa palasyo. Alam mong kanina pa nakatago sina Ji Daoshan at Lin ancestor na nakamasid. Nang makitang naghahabol ang mahal na anak, kaya galit na galit ang mukha niya. Sa loob ng palasyo, uminom ka ng Dao Enlightenment Tea at tumingin sa harapan mo. Sa masayang si Jibo at nagtanong, namumukhaan mo siya ng konti. Siya ang natalo ni Lin Feng sa isang suntok na isang henyo ng pamilya Ji. Bago pa mapigilan ni Yuer si Jibo, ay umukod agad ito at bumati. Ako si Jibo ng pamilya Ji. Bumabati sa iyo, Lin Shenzi. Naibuga mo sa mukha niya ang tsaa. Gulat na gulat ka sa nangyari. Pero hindi man lang nagalit si Jibo. Bagkus, tuwang-tuwa pa siya. Pakiramdam niya magpapaunlad sa kanya ang tsaa. Salamat po, Lin Shenzi, sa iyong tsaa. Pagkatapos ay sinabi ang intensyon. Na naantig daw siya sa mga sinabi mo. Handa akong sumama sa iyo habang buhay. Sasamahan kitang tapusin ang malungkot na daan. Ayokong maranasan mong mag-isa ulit. Namula ang mukha ni Jiuer sa galit. Paulit-ulit siyang sumigaw. Nakita ni Jibo ang nangyari. Agad siyang umiwas umalis. Takot siya baka mapatay siya ng kapatid niya mismo. Kayo lang dalawa ni Jiuer ang naiwan sa loob ng tindahan. Tahimik kayong dalawa ng matagal. Tumingin ka sa kanya. Bigla siyang umiti ng pilyo. Lumabas
Lumabas ang cute niyang ngipin at dimples. Punong-puno ng pagmamahal at pag-aalala ang mga mata niya. Kuya Etienne, ngayong araw ko lang nalaman na sobrang nag-iisa ka pala. Sumagi sa isip mo, nagkunwari lang naman ako noon. Gusto ko lang makuha ang atensyon ni Liu Ruyan. Wala namang drama talaga. Pero sa susunod na segundo, si GUR biglang lumapit sa iyo ng mahinahon. Bawat hakbang niya, nahuhulog ang pulbos na lila sa katawan niya. Halos bumuhos ang pagmamahal mula sa mga mata niya. Nagulat ka tuloy, di mo inasahan na siya pa ang unang kikilos. Iba ang kinalabasan kaysa sa inaakala mo. Alam mo sa sarili mo, ang batang babaeng lumalapit na ito, hindi kasing simple ng itsura niya. Alam mong si GUR ay likas na supreme, at may uri pa siyang Yuanling body. Sa orihinal na kwento, ni ang bida hindi nakuha ito. Kung ang langit ay nagbigay, kunin mo. Kaya pinipilit mo nang tanggapin ito, at pagsama-samahin ang pagkakataon. Pero bigla, ding! Paalala ng sistem, si Liu Ruyan, ang ina po ni Nuwa, ay palihim na nanonood sa'yo. Ay, ano to? Kasabay nito, sa gitna ng Donghuang, sa trono ng palasyo ng pamilyang Jiang, may nakaupong silueta. Siya ay si Jiang Luoli, ang goddess ng Jiang na taglay ang Oriental Divine Body. At siya ang pangalawang pangunahing babae sa orihinal na kwento. Ngayon, pinapakinggan niya ang ulat ng nakatatandang alagad. Tungkol lahat sa iyo ang balita, sabi ng matanda, 3 araw na ang nakalipas. Si GUR ng G-Clan ay kinuha ang Supreme Bone niya, at pilit ibinibigay sa iyo, kapitbahay nilang disipo. Pero tinanggihan mo siya sa harap ng madla, at nag-iwan ng linyang kumalat sa buong ancient Eastern Wilds. Ang landas nating lahat ay wala sa simula. Wala nang kailangang hiramin pa sa iba. Nang sinabi mo ito, napuno ng paghanga ang mga mata ni Jiang Luoli. Sumunod, nagsabi ang matanda na nagpakita ka ng napakalakas na vision, at lumitaw ang Supreme Body. Lumabas ang chaotic green lotus ng kalikasan. Nayanig ang buong silangan. May kasunod pa, pumunta ka sa G-Clan para sa holy medicine. Kumarap kay Lin Feng, pinuno ng daang royal ng Hilaga. Ang malalo na lines mong sambit, kumalat din sa buong silangan. Tahimik si Jiang Luoli sa trono ng matagal. Dahan-dahang pumatak ang luha sa kanyang magandang mukha. Nabawi niya ang mga alaala ng nakaraan. Naawa siya sa walang hanggang pag-iisa mo nung bata ka pa. Lalo siyang nagdesisyon na sa buhay na to, bibigyan kanya ng init. Hindi na niya hahayaang mag-isa ka ulit. Pero naalala niya si Lin Feng. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya, naging malamig. Tahimik na nagbanta. Sa next na kita, siguradong sisingilin ko ang utang ng nakaraan. Sa pangsandaling iyon, ibinigay ng matanda ang bagong balita. Ngayong gabi, si God King GUR ay pumunta sa Lin family. At di pa bumabalik, bumagsak ang matinding digmaan dala ng galit. Di na nakapigil si Jiang Luoli sa damdamin. Nagingit-ngit siyang sinabing mabilis umaksyon si Jair. Sayang, late siya nagising. Samantala sa malayo, papunta na si Lin Feng sa Jiang family. Excited siyang magkita ulit kay Jiang Luoli. Dahil dito siya pupunta, para magpasalamat sa lahat ng tulong niya noon. At para hilingin na alisin ang natitirang sihil sa kanya, upang magkaroon ng lakas lumaban sa'yo. Pero pagdating niya sa Jiang clan, sinamahan siya ni Jiang Bufan ng Young Generation. Tinrato siyang espesyal na bisita. Saka lang nalaman na matagal nang nawala si Jiang Luoli. Ang tanging balita ay, bukas, darating ang mga dayuhang mandirigma sa silangan para hamunin tayo. Siguradong lilitaw si Jiang Luoli noon. Balik ang eksena sa palasyo ng Lin. Kalma kang nakaupo sa bulwagan. Nakikinig ka sa mga paalala ng sistema. Kalma lang ang itsura mo. Pero sa loob, todo reklamo ka na. Alam mo nang husto ang totoong pagkatao ni Liu Ruyan. Siya ay lumangharing buhay noong nakaraang panahon. Isang halimaw na nag-iisa lumusong sa kabilang bangin. Siyam na beses pumasok, siyam na beses lumabas. Kung matuklasan niya ang sekreto mo, di mo kaya tapatan siya sa lakas mo ngayon. Paulit-ulit mong pinapakalma ang sarili mo. Sinubukan mong huminahon. Iniisip mo na lang na baka napansin lang niya ang sinabi mo noon. Nagplano ka na agad kung paano gagamitin ang biglaang pagkakataon na ito. Walang dahilan para hindi sunggaban. Nakita ni GUR ang ngiti sa labi mo. Bigla siyang napasaya. Nang tanggapin mo siya, lumapit siyang namumula ang mata at tinawag kang Aochian kuya. Pero bigla, mahinahong itinulak mo siya. Ibinigay mo pabalik ang nalaglag niyang purple clay pot. Biglang naging malamig ang aura mo. Mahinang humingi ng tawad. Napako si GUR sa kinatatayuan niya. Gulong-gulo ang mukha niya. Nagtanong siyang hindi mapakali kung ikaw ba talaga ito. At kung may nagawa siyang mali. Si Liu Ruyan, nakatago sa kawalan. Nagtaka siya sa usapan ninyong dalawa. Gumamit ng kapangyarihan, nag-analisa. Nang naunawaan ang kahulugan nito, mabilis na namula ang pisngi niya ng bahagya. Nagulat siya. Di pinansin si GUR. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa bintana. Tanga ng mga kamay nakatingin sa buwan. Ang puting kasuotan mo'y sumasabay sa malamig na hangin. Dahan-dahan kang nagsalita. Ang sinasabi kong pag-iisa, hindi dahil sa pag-ibig, kundi galing sa landas ko. May hinihintay akong tao. Isang lalaban kasama ko sa daigdig na ito. Pupunit sa kadiliman ng lahat ng panahon at tutuklasin ang tunay na sikreto ng mundong ito. Biglang nagising si GUR. Ngayon lang niya naintindihan na ang pag-iisa mo ay dahil sa dakilang kayamanan. Nagdesisyon siyang magpakatatag para tunay kang makasama hanggang dulo. Samantala, si Liu Ruyan mula sa kawalan. Tahimik pero maraming iniisip. Bigla siyang nakadama na siya ang tinutukoy mo. Biglang, may malakas na tinig ng babae na pumunit sa katahimikan ng shock. At ang sabi, ayos ka magsalita. Hindi ka talaga masasayang, ikaw ang lalaki ko, Jiang Luoli. Yung ibang nagmamaganda, tigilan niyo na pagpapantasya. Malinaw na ako ang pinapatamaan ni Lin Lang. Napasingkit ang matang ni Liu Ruyan sa kawalan. Biglang nagpakita ng mabigat na presensya ang paligid. Lumingon ka. Nakita mong nakatayo si Jiang Luoli sa labas ng palasyo. Nakaayos sa puting damit at palda. Ang mahabang buhok niya ay abot baywang. May gintong marka sa noo niyang nagpapabanal sa kanya. Nakataas ang tingin, nagtama ang inyong mga mata. Mga mata niyang puno ng lambing. Umiti siya't nagsalita. Lin Lang, tagal nating di nagkita. Napatingin ka, di maintindihan ang mukha mo. Naguluhan ang isipan mo. Sino ka ba ulit? Base sa orihinal na kwento. Itong maharlikang diyosa ng silangan. Hindi ka dapat pinapansin talaga. Kahit pangalan mong Lin Lang, di kanya tatawagin. Biglang bumagsak ang tensyon sa lugar. Pumasok si Jiang Luoli sa loob ng shop. Tiningnan niya si GUR sa likod mo. Nakita niyang may hamon ang tingin nito. Malakas na nagselos agad. Nang suriin niya gamit ang spiritual sense niya. Nakita niya okay pa rin si GUR. Konti siyang na-relax. Nagdesisyon siya. Kailangang dalhin ka pabalik sa pamilya Jiang. Ibibigay niya ang lahat ng resources sa'yo. Tutulungan kanyang lumakas. Tumingin siya sa'yo. Buong tapang nagsalita. Hindi pa sapat ang lakas mo ngayon. Di mo pa nagagawa ng sinasabi mong pagbali sa pulso. Sumama ka sa akin. May paraan ako para palakasin ka pa. Pagkasabi nun, napansin ni
Linging Dao at Jida Ocean ang pagbabago ng atmosfera. Nagpalitan sila ng mensahe sa isipan. Di alam ang plano ng Diyosa ng silangan. At nang malaman nilang perpekto na ang kanyang katawan bilang Diyos, tuluyan na silang sumuko. Nagpasya na lang silang manood. Kalma pa rin ang itsura mo. Pero sa loob naguguluhan ka na. Hindi mo maintindihan ang nangyayari. Napaisip ka kung si Lin Feng ang nagpakana nito. Pinilit mong kumalma. Nagtanong ka, ano ibig sabihin ng Diyosa ng silangan? Kung tama ang alaala ko, hindi naman tayo magkakilala, di ba? Nagulat si Jayang Luoli sa tanong mo. Ngayon lang siya natauhan. Napagtanto niyang di mo pa siya kilala ngayon. Agad niyang pinigil ang pagbunyag ng nakaraan niya. Diretso niyang sinabi lahat ng tungkol sa sarili niya. Pinakamalakas sa lahi Jayang. May Eastern Divine Body siya. Libo-libong pinakamahusay na spirit stones ang lakas ko nang nagsimula ako. Sinabi niya lahat ng background, lakas, at yaman niya. Habang shock ka sa mga naririnig mo, di mo napigilang patigilin siya. Kinagat ni Jayang Luoli ang labi niya at malakas na nagsalita. Lin lang, gusto kong pakasalan mo ako. Tumahimik ang buong lugar. Labis na nagulat si Liu Ruyan. Gumamit uli ng divine calculation. Pero ang lumabas lang ay ikaw ang pinakamalaking susi ng kapalaran ng mundong ito. Sa excitement, nabasag ni Linging Dao ang sariling buto. Dugoy tumulo sa daliri, di niya namalayan. Ulit-ulit niyang sinabi, nagpropose ang Diyos kay Lin family disipo. Aangat na ang pamilya Lin. Hindi makapaniwala si Jida Ocean. Tila ba imposible ang lahat ng nangyari? Nagkasalubong ng mata si Jiuer at Jayang Luoli. Halos maramdaman ang tensyon sa tingin nila. Nagpalitan kayo ng paratang at binalikan ang mga luma ng tampuhan. Todo init ang alitan, bawat tingin nila. Kasama ng lahat ng tao sa loob, ay nakatuon sa iyo ngayon. Tumahimik ka lang, lumabas kang walang kibo. Pagkalayo mo sa kanila, napansin ang gulat sa mukha mo. Alam mo sa sarili mo ang lahat. Totally nawala ang original na pagkakakilanlan ni Jayang Luoli. Pero sobra siyang malakas. May napakalaking organisasyon at mga kaaway siya. Hindi mo pwedeng agad-agad tanggapin yun. Lalo na't alam mong ikaw ang kontrabida dito. Alam mong malinaw kung sino ka. Biglang, narinig mo ang tunog ng sistem sa utak mo. Ding! Option 1, tanggapin ang proposal ni Jayang Luoli at makakakuha ng reward. Option 2, tanggihan ang proposal ni Jayang Luoli at makakakuha ng reward. Biglang lumiwanag ang iyong mga mata. Bilang may akda ng librong ito, alam mo na lahat. Ang Wild Pagoda ay yaman ng lahi ng tao sa silangan. Sakto para maagaw ang oportunidad ni Lin Feng, na dapat sana para sa kanya. Isang mabilis na pag-iisip, maaring dahan-dahang humarap ka ulit sa lahat. Ang boses mong kalmado pero buo ang loob tumunog sa buong palasyo. Tatlong simpleng salita lang, tumanggi ako. Pero parang kidlat na narinig ng lahat. Nagulat si Jayang Luoli, kagatlabing nagtanong kung bakit. Nakahinga ng maluwag si Jair, Linging Dao at Jida Ocean. Napaisip kung tama ba ang narinig nila. Tumingala ka sa gabi, lumabas ang lungkot sa mga mata mo. Mahinang sinabi, hindi pa tapos ang landas ko. Wala pa akong plano, at di ko iniisip mga ganyan ngayon. Hindi pa rin sumusuko si Jayang Luoli. Nag-usisa pa, Lin lang. Ang pagpapakasal mo sa akin, di naman bangga sa landas mo, di ba? Nagbago bigla ang dating mo, parang hari. Lipad ang puting damit mo sa hangin. Ang itim mong buhok nagwawala sa ihip ng hangin. Lahat ng salita mo tumatagos. Ipinanganak akong may dobleng mata. Nakakakita ako ng hindi nakikita ng iba. Nakita ko na ang isang lungsod, parang kaluluwa ang nag-ukit ng libong taong kalungkutan dito. Dumaan sa apoy ng digmaan. Nalubog sa walang kamatayang dugo. Naging isang bantayog, matibay kahit ilang laban. Lagi pa ring narito, humahad lang sa mga mabagsik na rider. Nakita ko rin ang isang damo, tuloy-tuloy na lumipad pa itaas, bumalik sa kalangitan, tinaga ang araw, buwan at mga bituin, para lang protektahan ang lahat ng nilalang. Ano ang ibig sabihin ng walang hanggan? Isang taon ng walang pagkasira. Ano ang tunay na walang hanggan? Lahat pinaghirapan, at ang sarili kong landas, ay puputulin ang habang panahon gamit ang espada. Dalawang kamaong lulupig sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Gagawin ang perpektong mundo para sa bawat nilalang. Yan ang aking landas. Pagdating sa puntong ito, tinitigan mo ako ng malalim, kaya mahaba ang landas ko. Napakalungkot at tahimik ng lahat ng ito. Hindi pa kita pwedeng pakasalan. Di ka sumagot ng marinig mong sinabi ko iyon. Tumingala ka lang at tumingin sa mga bituin. Pumikit-pikit. Tahimik kang nag-isip sa sarili. Hindi ko alam kung pwede bang bigla ang sabihin ang ganito. Sabay umasa na baka maka-score kay Liu Ruyan. Bakit walang nagsasalita? Wala ba talagang papalag kapag nagyayabang ako? Boom, nagreklamo ka sa sarili mo. Biglang sumabog ang langit sa Flying Immortal Palace. Parang mapupunit ang gabi. Malalakas ang kulog. Lumulutang ang ubod lakas na lilang kidlat. Siyam na higanting dragon ng kidlat ang biglang sumulpot. Napahinto ka sa gulat. Nakatitig sa ere. Lahat ay natulala sa nangyayari. Ramdam mong tatamaan ka ng kidlat. Napasigaw ka ng mura. Sobrang dami mong reklamo sa isip. Ilang salita lang naman sinabi ko. Grabe naman yan. Pero gumalaw na ang asul na lotus mula sa binhi ng kawalang hanggan. Kinilala kang batang emperador ng mundo. Pag-ugong ng dragon ng kidlat, may gintong liwanag na lumago sa langit. Mabilis itong lumawak, nagpakita sa lahat ang lupang immortal na may ulap ng kawalang hanggan. Lumantad dito sa harap ng lahat. Nag-ikot at sumayaw ang anino ng tunay na emperador. May nakita pang ilang matatayog na anino na nababalot sa ulap ng kawalang hanggan. Nakatayo sa dulo ng kaitaasan, nakaharap sa likod ng lahat ng nilalang. Sila ang mga sinaunang emperador. Nagpakita silang lahat, parang dumating para saksihan ang pangarap mong iyon. Bigla kang binalutan ng banal na liwanag. Ramdam mo ng malinaw. Binabago ng lakas na iyon ang katawan mo. Puno ng kabutihan at pagbati. Nagulat at natuwa ka. Ayos, pag nagyayabang pa pala may premyo pa. Grabe naman ang buff ng kontrabida ko. Tumingala ka. Sa mga aninong iyon, marami sa kanila ang pinakamalakas sa orihinal na kwento. Sinaunang emperador. Sa kalawakan, nanlalamig ang katawan ni Liu Ruyan. Tahimik na nakatingin sa kalangitan. Nanggigigil ang damdamin niya. Ilang salita lang. Nakamit na ang pagkilala ng sinaunang emperador. Sa sandaling iyon, buong pamilyang Lin at buong Tiansuan continent. Lahat ay nakatingala sa ere, nagulat. Silangan pa rin. May dragon ang Lin family. Hindi masilip ng diretso ang mga aninong iyon. Parang gusto kong lumuhod. Nanginginig ang
ang boses ng matanda. Buong debosyon ang mga mata. Yan ang mga sinaunang emperador. Lumilitaw ang emperador. Mapalad ang lahi ng tao. Kasabay nito, ang buong angka ng Jayang ay nakatingin sa pambihirang tanawin sa silangan. Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng Jayang. Nakatitig sa aninong lumilitaw sa lupa. Nanginginig ang buong katawan. Si Jayang Bufan ay punong-puno ng respeto at pagnanais lumaban. Mahinang bumuntong hininga. Mukhang siya na naman ang batang emperador na iyon. Siya na naman ang nagdala ng anino ng lupa. Talagang pambihira. Nakatikom ang kamao ni Lin Feng sa gilid. Hindi matanggap ang itsura niya. Taimtim siyang bumubulong sa sarili. So ano ngayon, pag natanggal ng God King ang selyo ko? Kaya ko rin. Sa loob ng palasyo ng Fixian, Ji Daoxian at Ling Yingdao tumingin sa kalangitan. Ang kanilang mga puso sobrang bilis, parang sasabog. Sa mata, puro excitement at paghanga na parang nung nakita ang dakilang emperador noon. Ling Yingdao mahigpit na hinawakan si Ji Daoxian. Ang boses niya sobrang excited na halos pumutok. Ang aninong lupa, si matandang Ji Daoxian biglang tumingin. Tumingin sa iyo na nababalutan ng ilaw ng chaos. Ang damit mong puti, parang niebe. Parang yung binata na dakilang emperador noon. Agad siyang yumuko. Matandang Ji Daoxian, handang sumuporta sa binatang emperador. Para sa mga tao, gagawa ng perpektong mundo. Ji Daoxian, magsipag ka naman. Karapat dapat ka ba? Jayang Luoli tiningnan siya matalim. Pagtingin sa iyo, punong-puno ng paghanga at pagmamalaki. Ang lungkot dahil reject mo siya, naglaho na. Nagdesisyon siya ng palihim, tutulungan kang maabot ang dakilang landas. Yun ang dapat niyang gawin sa buhay niya. Si Jiu sa gilid, tumingin din sa iyo na may paghanga. Nagsabay na sinabi kay Jayang Luoli na iwan ang romantic feelings. Sabay tayong sumuporta sa iyo. Si Jayang Luoli tumawa ng may pagkasuya. Pero hindi na sumagot. Ling Yingdao malalim na buntong hininga. Nagsabi kay Ji Daoxian sa isip, ang babaw ko. Akala ko ang pag-reject ng disciple sa God King ay tanga. Ang babaw ko talaga. Si Ji Daoxian nagtaas ng kilay na may pagkainis. Walang mata sa sariling katawan. Parang nabuhay ang libong taon sa aso lang. Hindi na inis si Ling Yingdao. Basta tumitingin lang sa likod mo. Mukhang proud na proud. Disiple ng Lin family ko yan. Tumingin si Ji Daoxian sa kanya. Punong-puno ng inggit. Ang phenomenon sa kalangitan unti-unting nawala. Pumikit ka. Nararamdaman ang lakas sa katawan. Pumasok diretso sa enlightenment. Nagulat ang lahat sabay-sabay. Pero walang nagulat talaga. Ang enlightenment ay bihira para sa iba. Sa iyo, pangkaraniwan lang. Si Jayang muli biglang nagpakita. Tumingin sa harap mo upang protektahan. Tumawag, lahat magsyalis. Huwag gambalain siya. Magbi-breakthrough siya. Nag-crossed leg sa tabi mo. Magbabantay para sa iyo. Si Hil ayaw umalis. Sumabay na nag-upo. Sabay magbabantay. Nag-argument sila agad. Pinatahan sila ni Ji Daoxian sa isang salita. Umalis si Ji Daoxian. Sa palasyo ng Fixian, Ling Yingdao, may dalang family sword na halos immortal energy na. Nakasquat sa pintuan ng other courtyard. Magbabantay sa iyo mula sa dilim. May God King na magbabantay. Anong dapat kong ikatakot? Iba, matatag ang mata ni Ling Yingdao. Disipo ng Lin family ako. Kaya kong mag-all out. Kaya niya ba? Kung hindi niya ako tinatalo, hindi ako magko-compromise. Nagulat si Ji Daoxian, napataas ng kilay. Wala siyang masabi. Malapit na ang umaga. Si Liu Ruyan sa void, malalim ang tingin sa iyo na nag-enlighten. Sa mata niya puro pagkagulat, pag-amin at paghanga. Mahinang bulong para gumawa ng perpektong mundo para sa lahat. Pagbagsak ng salita, isang hakbang siya. Nagkalabasan ang void. Sa isang iglap na sa Eastern Wilderness border na. Ang Chansuan Continent supergulo na ngayon. Si Jayang Family Patriarch agad nagpatawag ng clan meeting. Nagutos, ibabalik ang Lin family, 3 holy herbs kahit anong gastos. Personal na bumati, mga elder unanimous na sumang-ayon. Daoy Holy Land. Si Tianyuan Supreme, nabuhay ng 1000 taon. Personal na sinabi, gusto kang gawin na Holy Son. Buong Holy Land biglang nag-celebrate. Daoy Holy Land, lahat ng Holy Land at Divine Dynasty sa team. Lahat nakatingin sa Eastern Wilderness Lin family. Kahit ang pinaka-dangerous area ng continent. Mga matandang monster, tulog ng 1000 taon. Nagising isa-isa, sumisigaw, hinahanap ka. Pero sa oras na yon, si Liu Ruyan biglang nagpakita sa Forbidden Area. Nakatayo na may kamay sa likod. Sa likod, 3,000 world phenomenon. Sa inyo na mga self-destructing ant, originally tinulak lang ko lang. Hindi ko kayo pinansin noon. Ang boses niya may presyo ng dao, bumaba. Mga monster sa Forbidden Area nagsuka ng dugo. Puno ng takot. Kung malaman kong inaapi nyo ang mahina, mawawala ang Forbidden Area na to. Biglang naglaho ang silhouette. Mga monster sa Forbidden Area nagtinginan. Karamihan, mabilis na bumalik sa tulog. Ilan lamang, malapit nang mamatay, ayaw pa bumitaw. Nagbago ang panahon. Sumikat na ang araw. Sa Giant Clan, ang martial spirit sobrang tense. Itong Eastern Ancient State. Ang Divine Body, sinasabi Ancient Human State. Mas magaling pa ang Chanyuan against Provincial Talent. Talagang nakakadismaya sa King. Sa high platform, si golden-haired elder ng Nolan Imperial Clan puro pang insulto. Narinig ng buong crowd ang boses. Giant Family Elders gloomy ang mukha. Walang masabi ni isang salita. Sa stage 5, Jayang Family Disciples sunod-sunod na tatalo. Even ang number 1 talent ng Eastern Wilderness, Jayang Bufan, duguan. Tumayo pa rin, natalo rin. Ito ang 100-year Chanzhou Challenge sa foreign land. Dumating ang Nolan Emperor Clan may King Bloodline. Challenging kuno, pero testing ng human race strength talaga. Sa mga nakaraang daang taon, human race kadalasan talo rito. Ngayon, lalo pang hindi makalaban. Ang tumalo kay Jayang Bufan ay ang Nolan Imperial Prince, Nolan Tianyan. Sa likod niya, white-clothed youth na nakatayo. May purple lotus sa forehead. Siya ang Nolan Imperial Crown Prince. Pinakamalakas sa foreign land ngayon, Nolan Wu daw. Walang natira sa Jayang family na pwedeng lumaban. Tianyan, alis na tayo. Ipinapaalam ni Nolan Wu daw. Puno ng disdain ang tono. Talagang boring ang Eastern Ancient State. Sobrang mahina ang human race. Opo kuya, sumagot si Nolan Tianyan na magalang. Tatalikod at aalis na. Huminto. Biglang malakas na tawag, Lin Silhouette biglang lumitaw sa stage. Tumingin sa harap ni Jayang Bufan. Malamig na tingin kay Nolan Tianyan. Sinabi mo lang, masyadong mahina ang human race. Malakas na sabi niya, Jayang family, Lin Feng. Handa ka ba makipaglaban? Nagulat si Jayang Bufan. Agad na pumigil. Pero si Lin Feng full ng tiwala. Pinaalalahanan kay Master sa ring ng palihim. Palakasin siya ng secret method. Pero ang lahat ng Jayang family disciples, mapanlay. Nagbubulungan. Sinasabi, sa transformation realm lang siya. Pupunta lang para mamatay. Puro kahihiyan lang sa Eastern Wilderness. Gold-haired elder sa high platform. Puro pangmutya. Tinatanong kung Jayang Patriarch minamaliit ang Nolan Clan.
Clan. Napangit ang mukha ni Jiang Patriarch. Agad gustong paalisin si Lin Feng sa stage. Sa stage, Nolan Tianyan tumingin lang kay Lin Feng. Naramdaman siyang nainsulto. Akma ng gumalaw. Pero pinigilan ni Nolan Wu daw. Prince ka ng Nolan Imperial Clan. Hindi lahat ng end karapat dapat hamunin ka. Nolan Tianyan agad tumigil. Ni hindi tumingin kay Lin Feng. Tatalikod para umalis. Nagwala ang aura ni Lin Feng. Handa nang lumaban ng puwersa. May isa pang boses na sumagot. Hindi siya qualified, labanan ka. Nolan Clan, sapat ba tayo? Tatlong anino ang biglang bumagsak sa platform. Sa unahan ay si Yao Yongxi, ang banal na babae ng Yaosi. Sa tabi niya ay ang batang pinuno ng Fanyin Valley. At ang banal na anak ng Juxiao, si Jia Tenging. Lahat sila ay may kapangyarihang Shen Huryong. Agad nag-ingay ang mga tao sa ibaba. Punong-puno ng pag-asa ang mga mata ng mga miyembro ng Jiang Clan. Pero ang matandang ginto ang buhok sa entablado ay ngumiti lang ng may pang-uyam. Mabilis lumingon si Nolan Wu daw sa kanila. Maangas na inutusan si Tianyan. Makipaglaro ka sa kanila. Bilisan mo. Opo kuya. Lumaki ang mga mata ni Yao Yongxi. Sumigaw siya ng galit. Agad niyang inutusan ang dalawa na umatake sa kaliwat kanan. Siya naman ang humarap sa harap. Biglang naglabas ng lakas ang tatlo. Sabay lumitaw ang Shengu ang Golden Lotus, Burial Soul Cedar, at Silver God Gloves. Sabay-sabay nilang inatake si Nolan Tianyan. Napahinto sa hininga ang mga Jiang disciples. Puno ng inaasahan. Pero biglang, boom, tatlong anino ang napalipad palayo. Biglang lumalim ang katahimikan. Sa tabi ng malaking binata sa entablado, ay biglang may lumitaw na isa pang tao na nakatayo ng mayabang. Sa likod ng kanyang banayad na anyo, ay tago ang pagkamayabang. Pasensya na, napadalos ako. Pero ito ba ang Tiansuan Continent ninyo? Na tinatawag niyong mga henyo, nadismaya ako, wala akong pinapatamaan. Gusto ko lang sabihin, kayong lahat dito ay puro basura. Malamig ang boses ni Nolan Wu daw. Kitang-kita ang pagkabagot sa kanyang mga mata. Lalo pang nang uyam ang mukha ni Nolan Tianyan sa tabi. Ang lahat ng tao ay narinig ang sinabi niyang pambabastos. Namula ang mukha ng bawat Jiang disciple. Ngunit walang makasagot kahit isang salita. Tatlong kilalang henyo nagsanib puwersa, pero nadurog sa isang atake. Wala silang karapatang magsalita. Mula sa stand no 5, si Jia Tenging ng Juxiao Holy Land, si Gawan ng Fanyin Holy Land, si Yao Yongxi ng Yaosi Holy Land. Maputla ang tatlo, duguan ang labi, nanginginig ang buong katawan. Kung hindi dahil sa Golden Lotus ni Yao Yongxi, baka patay o baldado na sila ngayon. Habang napahiya ang tatlo, mabilis lumapit si Kibo. Tinulungan niya ang dalawa, binigyan din ng pil panggaling. Kibo, saan ka ba kanina? Agad nagtanong si Gawan. Naging seryoso si Kibo. Punong-puno ng paghanga. Nagpunta ako sa Chosen One ng lahi nating tao. Sa magiging emperador ng susunod na 3,000 na linggo. Pagkasabi niya nito, napailing si Yao Yongxi. Sila ang sikat na tatlong sword masters. Laging pabiro ang mga sagot nila. Huli, may bakas ng panunuya sa mukha ng matandang ginto ang buhok. Grabe ang paghamon sa pinuno ng pamilya Jiang. Jiang leader. Masyadong mahina ang mga henyo ng Tiansuan Continent ninyo. Ni hindi makuha ang atensyon ng prinsipe namin. Pangit ang kinabukasan ng lahi ng tao. Namuti ang mga mukha ng Jiang Clan. Lalong nag-aalab ang galit sa mata ng pinuno. Halos gusto na niyang personally lumaban. Pero bigla, lumundag sa platform si Lin Feng. Sumabog ang lakas ng Shen Huryong niya. Humarap kina Nolan Wu daw at Tianyan. Nag-eskandalo ang mga Jiang disciples. Nagtinginan at nagbulungan pa sila. Walang naniwalang mananalo si Lin Feng. Tinignan siya sandali ni Nolan Wu daw. Lumabas ang mapanuyang tawa. Katawa-tawa, ang isang langgam ay gustong harapin ang dragon. Napakabobo ninyong mga tao. Nakakatawa talaga. Handa nang atakihin ni Lin Feng. Ngunit biglang humarang si Kibo sa harap niya. Galit siyang sumigaw kay Nolan Wu daw. Ikaw na maliit na payaso. Ang lakas mong magsalita. Ang tunay naming halimaw sa Tiansuan Continent. Kayang patumba gamit lang ang isang bugso ng hangin. Parang asong ulol ka lang. Tinuro niya si Lin Feng sa likod niya. Sinuntok ang dibdib at nagsalita pa. Katulad niyang langgam, sa harap noon, ni hindi makakagalaw. Siya ang pinakamalakas na henyo sa Tiansuan Continent. Pagkakasabi niya, itinuro lang siya ni Nolan Wu daw. Napinsala agad si Kibo sa tindi ng lakas at napalipad palayo. At ang tinutukoy niyang kampiyon ay ikaw, Lin Aoshan. Nagbago ang eksena. Sa malawak na ilusyon ng Immortal Realm, tahimik kang naglalakad, biglang gumuho ang nasa harap mo. Nagbago agad at naging isang mapayapang gubat ng kawayan. Sa ibabaw ng asul na troso, dahan-dahang lumapit ang isang bangkang kahoy. May isang matandang lalaki na nakasuot ng abong balabal sa bangka. May gintong marka ng apoy sa kanyang noo. Siya mismo ang karakter sa kwento mo, na lumalabas lang dapat sa huling bahagi bilang quasi-emperor. Biglang nataranta ka sa loob mo. Bakit ang tanda na to, maaga pang lumabas? Kaibigan, matagal na kitang hinihintay. Umiti ka ng kalmado. Pinakawalan mo ang daliri mo. Isang puting apoy na may lakas ng landas. Biglang lumitaw. Ito ang emperador na apoy. Akin mismo ito. Gamit ang aking apoy, sisindihan ko ang iyong banal na apoy. Itinanim ang buto ng daan. Hindi ka pa nakakabawi. Bumagsak ang mundo. Pagdilat mo ulit, nasa Li Family Flying Immortal Palace ka na. Pinalilibutan ka pa rin ng emperador na apoy. Mismo ang espasyo ay naitatabingi sa tindi ng init na yan. Sa isang iglap lang, pumasok ang emperador na apoy sa katawan mo. Naging isa ito sa iyong free secrets. Diretsong nasindihan ang banal na apoy. Tuloy-tuloy sa God level realm. Dahan-dahan mong iminulat ang mata mo. Di makapaniwala. Tapos na agad, pwede palang ilabas ang bagay sa panaginip. Ibig bang sabihin, ikaw ang tunay na bida ng kapalaran? Agad sumugod si JR na nasa tabi. Puno ng bituin ang mga mata. Kuya Aoshan, congrats, pumasok ka na sa realm ng banal na apoy. Si Jiang Luoli naman, pinipilit maging kalmado. Pero namumula ang taingan niya. Pinilit magsabi ng congratulations. Si Lin lang naman, napangiti ng pilit. Halos hindi na makapigil sa tawa. Ang image ng war goddess ng silangan, wasak na talaga. Biglang, pumasok si Ling Yingdao at si Ji Daoshan. Palang sasabihin pa lang. May pumasok na boses sa isip niyo lahat. Impyernong Nolan, pinprince ng Imperial Clan, winasak ang Jiang Clan. Nasugatan si Jiang Bufan. Pinagsama-sama ng tatlong banal na lugar ang mga kampiyon, walang nakatiyak. Si Jay Bodeng tahasang naghamon sa stage. Nandito ang kuya ko, si Lin Aochian. Isang hinga lang, gagapang ka na para umamin. Sa isang iglap, sugatan ang mga mural. Biglang kumunot ang noo mo nang marinig mo. Ayos ka ah, chicken neck. Kailan pa kita kinilalang kuya? Lagot pag kumalat ang balitang to. Puwera pa dyan. Ang Nolan ay mismong mga kontrabida sa kwento mo. Mga dayo yan, hindi ka panalig, hindi mapagkakatiwalaan. Kailangang paluin mo siya. Kailangang tapusin mo sila. Pagkakita ni Jiang Luoli,
agad siyang lumapit kay Linlang na mahinahon. Dahil okay ka na, babalik muna ako sa Jiang Clan. Si Liu Ruyan, inapo ni Nuwa, bumalik. Papunta na sa Jiang Clan ngayon. Sabay tumunog ang system prompt. Biglang lumiwanag ang mga mata mo. Hintayin niyo ako, sasama din ako mamaya. Hindi pa tapos magsalita. Lumakad ka papasok ng tindahan. Pagkalabas, biglang lumakas ang iyong enerhiya. Uminom ka ng mga holy medicine. Inisang ulos ang pag-breakthrough sa True Intent Realm. Di na masisira ang katawan mo. Di rin mawawala ang banal na apoy. Napatulala si Ling Yingdao at si Jade Daoshan sa labas. Halos mahulog na ang mata nila sa lupa. Ano ba to? Parang dayaan na. Bigla, siyam na pulang kabayong apoy. Hinila ang espesyal na karwahe ni Lolo. Huminto sa harap ng shop. Kasama mo sina Jair at Jiang Luoli sa karwahe. Hinila mo palayo si Luoli at ang dalawang lolo, sina Ling Yingdao at Jade Daoshan. Pinababa mo na. Kayo lang tatlo ang natira sa loob ng karwahe. Laging nagbibigay ng merienda si Jair sa'yo. Bumulong si Jiang Luoli sa tainga mo tungkol sa Jiang Clan. Tuloy ang kompetisyon ng dalawang dalaga. Sumandal ka lang at nag-enjoy sa palabas. Sa labas ng karwahe, galit na galit si Ling Yingdao. Si Jade Daoshan, sobrang nasasaktan. Yung mga holy medicine na kinain mo, kalahati ng buhay niyang ipon yun. Kasabay nito, sa limagi stage ng Jiang Clan, Yan Wupi. Tensyonado na ang lahat. Si Jibo na tinanggal sa stage, matigas pa rin ang ulo. Sobrang excited. Pag nandyan siya, isang pitik lang tapos na. Si Nagaowan at Jaya Tinging, napapailing na lang. Gusto nilang manahimik na ang bata. Biglang lumakas ang golden light ni Lin Feng sa stage. Nagpakita ang ancient holy body form. Sunod-sunod na lumitaw ang mga golden shadow ng saints. Kumulo ang holy blood. Sobrang taas ng fighting spirit. Ancient holy body. Ancient holy body pala siya. Nagulat ang elder ng Jiang Clan sa ilalim. Sumigaw ang lahat sa natirang hininga. Nabuhayan ng pag-asa ang lahat. Matandang blonde sa mataas na platform. Biglang nagpakita ng killing intent sa mata. Sa wakas, may liwanag sa mata ni Nolan Wudao. Ngumiti ng malaki. Ayos, karapat dapat ka na ring lumaban sa akin. Handang-handa na si Lin Feng. Tinuro si Nolan Wudao. Matigas na nagsalita. Lin Feng, lalaban sa pangalan ng Jiang Clan. Magsisimula na ang malupit na laban. Biglang, isang malamig na boses ang sumabog sa lahat. Diretsong pinutol siya. Hindi ako pumapayag. Sino nagsabing pwede kang lumaban para sa akin? Sa dulo ng Jiang Clan, siyam na pulang kabayo, hinihila ang naglilikhang karwahe sa ere. Naglalabas ng kakaibang liwanag. Isang taong nakaputing bihis, dahan-dahang bumaba sa karwahe. Dumaan sa ere. Marahang naglakad. Parang isang banayad na Diyos na bumaba sa mundo. Ding, dumating si Liu Ruyan, inapo ni Nuwa. Napangiti ka ng bahagya. Lumibot ang tingin mo sa buong paligid. At sa huli, napako kay Nolan Wudao sa stage. Tahimik ang lahat. Nakatingin silang lahat sa iyo sa ere. Sunod-sunod ang paghinga ng malalim. Biglang may nagsalitang di napigilan. Grabe, sino siya? Mas gwapo siya kay Kibo. Sino ba si Kibo? Hindi man lang sila magka-level. Di sila pwedeng ipagkumpara. Karapat dapat ba siya? Ang lakas ng dating ng lalaking yan. Kailan pa nagkaroon ng ganitong tao ang East Ancient Land? Ang hitsura't aura niya. Kaya niyang tapatan ang lahat ng kabataan sa silangan. Baka kahit buong lahi ng tao. Kung babae lang ako, tiyak gugustuhin kong sumunod sa kanya. Sa baba, ang mga disipulo ng Jiang Clan hanga sa batang lalaki. Sunod-sunod ang papuri nila. Maging si Nolan Wudao, lihim na humanga. Pati siya napabilib, nakapagdesisyon pa ilalim. Sa susunod, kukuha na rin ako ng matinding sakyan. Bigla, nag-iba ang usapan ng mga disipulo ng Jiang Clan. Una silang nagtaka sa babaeng nakaputing nasa likod mo. Akala nila ginagaya ang sariling idol nila. Pero matindi ang kanyang aura. Kamukhang kamukha ng War God statue namin. Lalo silang kinabahan. Bumaba ang matinding puwersa ng kampiyon. Yung mga nag-uusap kanina, parang tinamaan ng kidlat. Nahihirap magbitaw ng siya nga ang War God. May nahimatay agad doon. Parang tigil mundo ang lahat. Tulala lahat sa nakita nila. Ang Jiang Clan na pinakamatapang. Kaya labanan pati mga bayani ng 3,000 states. Yun pa lang si Goddess Jiang Luoli. Nasa likod mo lang pala talaga siya. Nakangiti ka pa habang nakatalikod siya. Nanlaki ang mga mata ni Patriarka Jiang Tai ng Jiang Clan. Taglay ang pinakamataas na lakas ng isang Diyos. Siguradong hindi siya nagkamali ng nakita. Pinilit niyang itago ang matinding pagkabigla. Biglang lumapit, yumuko ng malalim, pagbati sa hari ng Diyos. Saglit na naging awkward ang sitwasyon. Sa paningin ng iba, ang pagyukong ito ay para lang talaga sa harap mo. Nakatayo ka lang, hindi kumikibo. Tahimik ang isip mo, walang pakialam sa akin. Kayo ang nagdesisyong yumuko. Pero kasunod niyan, biglang humarang sa harap mo si Jiang Luoli. Matapang at malamig ang boses niya. Direktang pinutol ang mga salita ni Jiang Tai. Malakas na nilinaw sa lahat na wala siyang relasyon kay Lin Feng. Sinabi niyang hindi sila magkaibigan. Baka nga magkaaway pa sila. Nabigla si Jiang Tai. Hindi niya maintindihan. Isang araw lang ang nakalipas, tinatawag pa niyang tagapagligtas ang Diyos na ito. Bakit biglang nag-iba? Palihim na natuwa si Jiu sa gilid. Sa tingin niya, nakakatawa si Jiang Luoli. Parang lalo lang nagpapalusot. Habang tinititigan mo si Jiang Luoli na biglang humarang. Naguguluhan ka. Paulit-ulit iniisip. Iisa lang ang sagot mo. Ang labo na nang nangyayari. Nag-away na ang Diyosa ng silangan at ang Destiny's Child. Ewan ko pa kung ano mangyayari susunod. Sakto namang, may disipo ng Jiang Clan na nakilala ka. Malakas na sinabi ang pangalan mo. Bata ng Lin Clan, Emperador Lin Aoshan. Siya ang nagdala ng kakaibang pangyayari sa lupa. Ipinanganak na may dobleng mata, gising ang katawan ng Supreme. Ang presensya na hindi makalapit si Ginoong Lin. Kitang-kita ang pagkabigla ng lahat. Nagkagulo ang buong lugar. Pinagmamasdan ka ni Yao Yongxi. Punong-puno ng paghanga ang mga mata. Kakaisip pa lang niya, tinamaan na ng matinding, nakakatakot na tingin ni Jiang Luoli. Nanigas siya sa takot, hindi na muling tumingin. Maging ang mga matanda ng Jiang Clan, di na makapagsalita sa gulat. Sa tagal nilang nabubuhay, di pa sila nakakakita ng napakaresolutong hari ng Diyos. Handang tumayo sa likod lang ng isang binata, at may ganun kalambing na ekspresyon. Piliting nilapitan ako ni Jiang Tai. Sabi ng hari ng Diyos, gusto raw niya ang batang Lin, sugo ng kalikasan. Marunong siyang gumalang sa mga talento. Pero di rin siya naniniwala sa sarili niyang sinabi. Yung mga chismis na yan, wala kang pake. Pero napansin mo lang sa platform 5, ang malungkot na likuran ni King Shan. Si Lin Feng, ang Destiny's Child, ang iyong susi sa yaman. Iniisip mo kung paano mo isasama si Lin Feng sa harvest mo. Biglang umalingaw ang tunog ng sistema sa utak mo. Ding!
Muling nasugatan ang puso ng Destiny's Child. Nakakuha ka ng reward. Natapos mong matutunan ang sinaunang kasanayan, Supreme Light Connection. Binabati kita, natutunan mo na ang Supreme Light Connection. Napaisip ka sandali, di mo napigilang umismit dahil lang sa mga sinabi ni Jiang Luoli. Nabasag na agad ang puso ni Feng. Ang dali ng reward na to. Ang Supreme Light Connection ay isang napakagandang oportunidad. At ang Supreme Tree sa Supreme Bone, kinilalang pinakamalakas na seal method sa mundo. Kayang sirain ang lahat, hindi mo inakalang mapapasa iyo agad ito. Medyo naaawa kang tiningnan si Lin Feng sa platform. Bigla kang nawala sa kinatatayuan. Diretsong nag-shatter ng space at lumitaw sa platform 5. Tumabi ka sa kanya, nagkagulo ulit ang lahat. Walang mag-aakalang aakyat ka bigla. At higit sa lahat, 16 na ka lang. Pero kaya mong sirain ang space. Ngayon, basag na ang isip ni Lin Feng. Simula nang lumabas si Jiang Luoli, umasa siya sa muling pagkikita. Kahit na, palihim niyang gustong makipagsabayan sa Diyosa. Umaasa siyang titira sa harap ng lahat at maging bayani ng Jiang clan. Idolo sa mata ng hari ng Diyos. Pero ang tinanggap niya ay, ang malamig na mga salitang itinakwil siya ni Jiang Luoli sa harap ng lahat. Siya ang Diyos na ginagalang niya, handang tumayo sa likod mo. Kahit si Han Yu ay sumusunod din sa iyo. Ang eksena ng pagsunod sa likod mo, nabasag ng 2 beses. Inaasahan, ang saya ay naging galit at pakiramdam ng pagtataksil. Halos mabaliw na siya. Pinayuhan siya ng guro sa singsing na umalis. Ngunit lumaban siya, pulang mga mata. Pero tapos na ang bisa ng lihim na paraan para lumakas. Wala na ang aura ng Diyos na apoy. Dahil sa sobrang galit, lumayo siya ng ilang hakbang. Nagsuka ng dugo, maputla ang mukha, parang papel. Tinitingnan mo si Lin Feng na biglang nagsuka ng dugo. Mukhang naguguluhan. Kakapasok ko lang, inaakusahan mo ako. Si Nolan Wu Dao sa kabilang panig ay nagtataka rin. Ang kapatid niya ay nagsabi agad. Baka lang daw ito ng mga tao. Pagkasabi nito, nagbago ang usapan sa paligid. Lahat ng biro at duda ay kay Lin Feng. Hindi na napigil ni Lin Feng. Sumigaw siya, pulang mata, nagpalusot. Sinabi niyang hindi siya masama. Sa puso niya, sumisigaw na siya ang bida. Tinitingnan mo si Lin Feng na halos masira ang loob. Bahagyang tinaas mo ang kamay. Tahimik agad ang lahat. Nag-stop din agad ang lahat ng panliliba. Kalma mong ipinagtanggol si Lin Feng. Sinabi mong siya ay isang sagradong katawan ng tao. Hindi gagawa ng ganoong bagay. Pagkatapos mong magsalita, nagbago agad ang tono ng mga tagapamayapan ng Jiang. Nag-apologize sila kay Lin Feng. Pero para kay Lin Feng, ito ang pinakamatinding panghahama. Sa mata niya, parang insulto ito. Namula ang mata niya, nanginginig ang kamay. Tinuro ka, sumigaw ng malakas. Tinanong kung bakit ka dumating. Nagbago ang lahat. Bakit lahat ay pumapanig sa iyo? Napailing ka lang ng walang magawa. Tahimik ka na lang. Biglang nagsalita ng kalmado si Nolan Wu Dao sa kabilang panig. Magalang ang tono niya sa iyo. Sinabi niya, alisin muna si Lin Feng na parang clone, para hindi makaabala sa ating laban. Nagulat ang kapatid niya, hindi makapaniwala. Hindi pa niya nakita ang mayabang niyang kuya na magalang sa iba. Tinignan mo siya, bahagyang kunot ang kilay, malamig ang tinig. Sinagot mo siya, sino ka ba? Paano mo nagawang insultuhin ang sagradong katawan ng tao? Pagkasabi nito, biglang gumulo ang lahat. Naging seryoso ang mukha ni Nolan Wu Dao. Ang pampublikong insulto mo, nagparahas sa kanya na gustuhin kang patayin. Dahan-dahan siyang lumapit. Naglabas ng nakakatakot na presyon ng tunay na intensyon. Sa likod niya, lumitaw ang anino ng ninuno ng Nolan Empire. Unti-unting nabuo ang golden spear sa kanyang kaliwang kamay. Halos mag-crack ang espasyo sa lakas na ito. Nanginig ang lahat sa presyon. Kahit si Jiang Luoli ay seryoso ang tingin. Si Chen Sheng ay pinapagawa si Jiang Tai na i-activate ang proteksyon ng bundok. Lahat kinabahan para sa iyo. Pero nanatili kang kalmado. Kalma ang mukha. Hindi mo man lang kinunot ang kilay. Tumingin ka kay Lin Feng na natulala. Umiti ka, sinabi mo, binata. Naniniwala ka ba sa liwanag? Si Lin Feng ay nagtataka. Hindi niya alam ano ang gagawin mo. Pagkatapos ng isang segundo, tahimik mong sinambit. Ginamit mo agad ang 10 beses na lakas ng bagong napaskil. Liwanag ng makalangit, sariling lihim. Sinindihan ng apoy ng lupa sa katawan, sariling lihim. Lumakas ang gintong liwanag. Sa iyong mata, sumiklab ang chaotic na liwanag. Nagpakalat na nakakatakot na kapangyarihan na kayang burahin ang lahat. Nagkulay pulang ulap ang langit. Nagsiklab ang kidlat na kulay dugo. Parang sumapit ang katapusan. Si Nolan Wu Dao sa kabilang panig, naramdaman ang matinding panganib sa buhay. Sumigaw ng malakas, ginamit ang pang-atake. Ang golden spear na puno ng kapangyarihan ng ninuno. Inihagis niya ito patungo sa iyo. Bitbit ang lakas na kayang sirain ang mundo. Binutas ang espasyo sa isang iglap, diretso sa harap mo. Pero nang malapit na sa iyo ng isang hakbang, biglang tumigil. Hindi na makagalaw. Bumagsak ang liwanag ng makalangit mula sa langit. Nag-fuse ito sa chaotic na liwanag mula sa iyong mata. Sa lugar ng liwanag, ang matibay na golden spear, nabaling na ng bitak. Sa susunod na iglap kung saan dumaan ang liwanag, bumagsak ang espasyo. Tuluyang nawala ang golden spear. Nanlaki ang mata ni Nolan Wu Dao. Nanginginig ang ulo. Matinding takot ang bumalot sa kanya. Sa entablado, ang clan. Nagbago ang mukha ng matandang gold hair. Sinubukang sirain ang espasyo para sagipin ang tao. Ngunit isang dalagang nakaputi ang pumigil agad. Malamig ang boses ni Jiang Luoli. Walang pag-aatubili. Subukang gumalaw. Nagyelo ang mukha ng matandang gold hair. Matapang na nagbanta, layuan ang tribe ng tao. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Pinagmasdan lang siya ng walang pakialam. Sa platform, habang malapit ng tamaan si Nolan Wu Dao ng liwanag, may shield na puno ng enerhiya. Binuo sa harap niya. Nang magtagpo ang dalawa, nagkaroon ng malaking energy wave. Kumalat sa paligid. Kung wala ang proteksyon, walang matitira sa buong Yanmupi. Walang buhay na matitira. Pagkalipas ng energy storm, nananatiling malinis ang puting damit mo. Kalma, nakapatong ang kamay. Sa mata ni Nolan Wu Dao, bukod sa takot, walang ibang matira kundi gulat. Sa center ng giant shield sa harap niya, may malaking black hole. Nabutas din ang kaliwang balikat niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kahit shield of immortality na puno ng puwersa. Defensive holy shield na kayang tanggapin ang lakas ng sacred realm. Hindi napigilan ang liwanag mo. Hindi ka pa nga nagseryoso. Kuya, napamangha si Nolan Tianyan. Nag-aalalang sumigaw. Tahimik ang lahat. Biglang sumabog ang mga sigawan. Excited ang mga Jiang disciples. Nagulat at nabahala si Jiang Bufan. Nagulat si Yao Yongxi at iba pa. Walang naniwala. Ikaw, 16 years old, ang lakas mo ganito na. Sa void, gumalaw ang matang babae ni Inwa, Liu Ruoyan. Nagulat at humanga ang tingin. Nakita niyang ginamit mo ang secret technique. Nagulat siya lalo. Huling nakita niya, ginamit mo ang Daoxing na secret technique. Ngayon,
Ngayon, in-house secret technique. 9 lives, hawak na. 9 lives na nilikha ng Siyam na Supreme. Isa pa lang, sobrang galing. 3 iba't ibang power, nasa isang 16 years old na binata. Sa buong kasaysayan, bihira. Dagdag pa ang kakaibang fenomena na nadala mo. Born with dual pupils. Supreme body. Sa mata ni Liu Ruoyan, umiikot ang galaxy. Mahinang binulungan, variable born for tribulation. Palihim na nagpadala ng mensahe si Jade Ocean sa matandang Lin Clan. Nagulat, sumigaw, mukhang ikaw ang nagbalik na unang ninuno ng Lin Clan. Sumagot si Lin Yingdao, galit, pero sa kanilang mga mata, kitang-kita ang gulat. Sa lahat, tanging si Jiang Luoli at Han Yu ang kalma habang pinapanood. Pakiramdam nila, normal lang. Kuya, okay ka lang ba? Nag-aalalang inalalayan ni Nolan Tianyan si Nolan Udao. Tinignan siya ni Nolan Udao ng malamig. Galit na galit siya, halos himatayin. Tingnan mo ang magkapatid na iyan. May agam-agam ka sa isip mo. Kung normal na istorya ito, dapat ang bunso ay tatayo para mang-asar o manakot. Abala lang ba silang lumapit para mamatay? Bakit biglang tahimik na lahat? Hindi pa ako tapos magpakitang gilas. Hindi ko pa nakukuha ang benepisyo. Tahimik ang lahat saglit. Kalmado mong tinitigan ang dalawa. Mahinahon kang nagsalita. Ano nga, si Nolan Tianyan ba? Yun? Hindi mo ba ipaghihiganti ang kuya mo? Sandaling natigilan si Nolan Tianyan. Bigla niyang inalog ang malaking ulo niya kagaya ng Thor. Taos pusong nagsabi, ayokong mamatay. Napangiwi si Nolan Udao na inaakay niya. Napakahina na ng hininga niya, bunso. Mas naging matalino ka na dahil tinuruan tayo ng ama. Di ba sabi niya, kapag may kalabang hindi kaya, sumuko na lang, huwag magpakamatay ng walang saysay. Hindi agad nakasagot si Nolan Udao. Walang masabi. Sigaw niya sa isip, bakit hindi ako tinuruan ng ama ng ganito? Pinagmamasdan mo ang dalawang aliw na ito. Medyo kakaiba ang itsura mo. Nagtataka ka sa sarili mo. Ang mga kontrabida kong sunod-sunuran. Ba't biglang naging mautak? Iniisip mong ikaw na ang gumalaw. Biglang gumalaw ang espasyo, may alon. May matandang dayuhan na may ginto ang buhok na lumitaw sa entablado. Parang mabigat ang mukha niya, parang ulan na. Tinitigan niya ang malubhang na sugatang si Nolan Udao. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata niya. At lihim na takot sa'yo. At matinding galit din. Ang pinakamalakas sa Nolan Empire na henerasyon. Hindi makatiis sa isang tingin mo. Hindi pwedeng palampasin itong batang ito. Mabigat ang tinig ng matanda. Marahas na tumango si Nolan Tianyan. Kinaakay si Nolan Udao papalayo. Nag-ingay bigla ang mga disipulo ng Jiang Clan. Nakakunot ang mga noo nila, halatang inis. Nagpapalitan sila ng mga panlait. Lahat ng linya ay nagpapataas sa'yo. Pinaabot mo ang mahaba mong kamay sa likod mo. Tahimik at kalmado ang tingin mo. Tahimik mong napansin na ang galing ng mga disipulo ng Jiang Clan. Marunong sila makisama. Mas mahusay ito kaysa sa mga tagalin clan na palaging nagugulat lang. Tahimik lang ang matandang ginto ang buhok. Piliting kontrolin ang nadaramang matinding galit. Bumaling siya kay Jiang Luoli at nagbanta. Jiang Luoli, turuan mo ang mga disipulo mo. Sa susunod na saglit, biglang nasa harap mo na si Jiang Luoli. Matindi ang tingin niya sa kanila. Sa palagay ko, tama ang sinabi nila. Matanda, dapat magbayad ka rin. Silin lang, gusto mo lang basta makita siya. Nagulat ang lahat. Walang nakaisip nito. Ang malamig na Diyos ng Jiang. Nagpakita ng ganitong proteksyon. Nag-crack ang kamao ng matanda sa galit. Namuti ang mga kasukasuan niya. Bilang isang makapangyarihang Nolan Empire. Kailan siya naapi ng ganito? Pero kita niyang nagpapasuko na ang magkapatid na Nolan. Napilitan tuloy siyang magtimpi. Pinadaan ang lakas sa daliri niya. Isa pang space ring ay mabilis na tumakbo sa ere. Kinuha ito ni Luoli sa kasinuri. Malamig niyang sinabi, hindi sapat. Isa pa, lumipad ulit ang space ring. Hindi pa rin sapat. Dalawa pa. Nakita ni Jiang Luoli na medyo kontento na siya. Pero di pa rin siya titigil. Nagsalita ulit siya, hindi pa sapat. Na-inspire ang mga disipulo ng Jiang Clan. Grabe, ang lupit ni God King. Namumutla na sa galit ang matandang ginto ang buhok. Si Nolan Tianyan nagdagdag pa ng pasaring sa tabi. Sabi niya, ilabas mo na lahat ng natitira dyan. Namula agad ang mata ng matanda sa galit. Matagal niya tiningnan si Nolan Tianyan. Kung hindi lang siya prinsipe, nilabanan ko na sana siya ngayon. Tahimik pero malamig ang tinig ng matanda. Nilabas ko na lahat ng ipon ko. Mahinahon niyang sinabi, Jiang Luoli, wag masyadong sobra. Iwan mo na lang isang pinagmulang dugo tapos umalis ka na. Sa sinabi yun, nanginig ang matanda sa galit. Halos napamura siya. Ang tunay niyang anyo ay 9-headed golden leon. Ang dugo niya ay parang gamot na pangsanto. Iba, patak lang hirap makuha. Pero si Jiang Luoli, isang bote agad ang hiningi. Sa ilalim ng presyon ni Jiang Luoli, napilitan siyang ilabas ang dugo ng buhay. Nilagay ito sa maliit na puting bote at itinapon. Tinanggap ni Jiang Luoli, saka lang nawala ang presyon. Malamig na sinabi, umalis ka. Hindi sumagot ang matandang gininto ang buhok. Tumalikod at umalis. Sinundan ni Nolan Tianyan ang kanyang kuya. Biglang lumingon si Nolan Udao sa platform. Tinitigan kanya ng matatag. Lin Itian, malakas ka. Pero hindi rin ako mahina. Ikaw ang magiging kalaban ko habang buhay. Sa galing mo, balang araw pupunta ka sa sinaunang Imperial City. Aantayin kita doon. Pagganap na nagising ang dugo ng Imperial Clan, makikipaglaban ulit ako sa'yo. Iniisip mo kung paano mo aniin si Liu Ruyan. Narinig mo ang sinabi niya. Kalma lang ang tingin mo. Sabi mo, lahat ng natalo sa akin. Hindi ko kailanman tinuring na karibal. Binigyan kita ng oras para maghabol. Hanggang sa di mo na ako makita. Pagkasabi mo nun, si Yan Wufeng ay biglang nagulantang. Lahat ay nagsabing napakadominante mo. Kahit sina Jiang Bufan ay napaamin. Talagang totoo ang sinabi mo. Nagulat si Nolan Udao. Nakita agad sa mata niya ang lungkot. Mabilis siyang nawala kasama ang kasama niya. Sa platform, dalawa na lang ang natira. Ikaw na nakaputi. At si Lin Feng na malungkot. Sa sandaling ito, lubos siyang nabigla. Iniisip niya, bakit ka ganoon kalakas? Meron pa ba siyang pag-asa na malampasan ka? Siguro, wala pa siyang karapatang maging kalaban mo. Sa iyong pag-aalangan, nag-iisip kung sisimulan mong ani si Liu Ruyan kay Lin Feng. Nagsalita si Jiang Luoli. Lin Feng, umalis ka na. Hindi ka welcome sa Jiang Clan. Noon tinulungan mo akong buksan ang formasyon. Tinulungan kitang alisin ang seal ng Holy Body. Matagal lang tapos ang usapan natin. Talagang malamig ang sinabi niyang iyon. Walang kahit anong emosyon. Napaisip ka saglit. Tumingin sa iyo si Jiang Ruolin at mumiti. Kumikinang agad ang mga mata mo. Napansin mong pwede kayong magtulungan. At naging ganito na nga. Lahat nagising sa nangyari. Naalala ang mga sinabi ni Lin Feng dati tungkol sa iyo. Isa-isang nagalit at nagsalita. Sinisisi siya dahil walang utang na loob. Sinabihan ng selos. Nagpanik ang matanda sa singit
singsing ni Lin Feng. Pinilit siyang umalis na. Silangan ng sinaunang estado. Kung hindi kaya, pwede namang umiwas. Pero tiningnan ni Lin Feng si Jiang Luoli ng malamig. Hindi pinansin ang mga nagsisigawan sa paligid. Paos siyang nagtanong, Great King, totoo ba ito ang gusto mo? Noon sinabi mo, pag lumabas ako sa Northern Territory, pupuntahan kita sa Jiang Clan. Tulungan mo akong alisin ang Holy Body Seal. Kasabay ng pag-inom at kasiyahan. Sa panahon ng pagkapahina ko, sinabi mo ring ako ang pag-asa ng human race. Ang landas ay puno ng demonyo. Kailangan ko pang magpatuloy. Lahat ng ito kasinungalingan ba? Umiyak si Lin Feng habang nagsasalita. Ito ang unang beses niyang umiyak. Mumisi si Zhang Ruoli ng malamig. Lin Feng, kailan ko sinabi ang ganyang bagay? Hindi ka bagay maging kinabukasan ng lahi namin. Sinabi mo rin gusto kong alisin ang seal ng iyong holy body. Sige, biglang gumalaw siya. Pamilyar na seal na enerhiya. Biglang sumiklab kay Lin Feng. Lumaki ang mata ni Lin Feng. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inasahan. Ang iniidolo niyang Great King lumaban sa kanya. Pero biglang narinig ang malambot na tinig. Nilagay mo ang kamay mo. Seryosong nagsalita ka, Great King. Huwag gawin, bigyan ng chance si Lin. Si Lin ay may holy body ng human race. Sa wakas tinanggal na ang 5 seals. Kung iaalis ulit, baka hindi na niya mabawi. Lahat nakita natin ngayon. Mataas ang banta ng ibang nasyon. Kung may isa pang holy body sa human race, malaking tulong ito sa future war. Si Lin, kahit di maganda ang sinabi niya, nakikita ko hindi siya masama. Mabait ang ugali niya. Pagkasabi mo nun, lahat ng Jiang Clan naging magalang. Sinabi, astig ka. Kahit si Jiang Su, matandang Jiang Tae, tumingin sa iyo. Nagpakita ng paghanga. Si Jade Ocean sa dilim na pangiwi. Sinabi sa sarili, ito na naman. Ang eksenang ito kay familiar. Alam ni Lin Feng sa puso niya. Hindi mo siya binibigyan ng tulong. Pero wala siyang magawa. Tumigil si Jiang Luoli. Tumingin sa iyo. Medyo naninibugo ang tingin. Kagat ang labi. Anong tawag mo sa akin kanina? Pagkasabi niya, nabigla ang lahat. Naging sobrang tahimik ang paligid. Tiningnan mo siya. Ramdam mong hindi mo kaya. Napilitang alisin ang tingin. Sinabi mo, Luoli. Nang narinig niya ang tawag na iyon, ninitian ka ni Jiang Luoli. Matamlay siyang tumingin kay Lin Feng. Si Lin lang ang magdedesisyon. Umalis ka na Lin Feng, tila walang emosyon. Walang laman ang mata. Ang nangyari kanina, parang kilat na tumama sa kanya. Ang Great King, kaya pala ganoon. Masakit ang pakiramdam niya. Parang lahat ng dapat para sa kanya, kinuha mo. Sobrang inggit at galit nagpatong-patong. Pinagsama sa sakit ng G family. Biglang sumiklab. Boom! Ang dugo niyang ginto naging itim. Naging pulang-pula ang mata. Naglabas ng malakas na demonic aura ang katawan niya. Malapit na siyang maging demonyo. Kasabay nito, sa kawalan, may narinig na buntong hininga. Puno ng disappointment ang tingin ni Liu Ruyan. Nagdududa siya ngayon. Tama ba ang kanyang mga desisyon noon? Nakikita mong tuluyang maging demonyo si Lin Feng. Maingat siyang lumabas. Sandaling tumigil ang oras. Ang damo at puno sa Yan Wufeng. Lahat ng tao di gumalaw. Tumigil ang isip. Ikaw lang kahit hindi makagalaw. Pero sobrang linaw ng isip. Nakita mo siyang parang immortal. Sa likod niya, umiikot ang 3,000 immortal lights. Nakilala mo siya. Si Liu Ruyan, inapo ni Nuwa. Biglang nawala ang kanyang anyo. Kasama rin ang nagdemonic na Lin Feng. Ding! Bumalik ang oras. Nagkagulo ulit ang lahat. Lahat nakatingin sa iyo at kay Jiang Luoli. Nagulat sa closeness ninyo. Walang nakapansin. Sa pagkawala ni Lin Feng, malayo ang tingin mo. Tumingin sa langit. Napaisip ka. Ang bida, bida talaga. Pag may malaking problema, may tutulong. Laging may sasagi. Pero parang may pagbabago sa kwento. Nagtanong ka sa isip. System, paliwanag mo nga. Ding! Ang pagdating mo ay nagbago ng original na plot. Katulad ng story thread ang naapektuhan. Pero hindi konektado sa main plot. Basta push mo ang main plot. Makakakuha ka ng reward. Ang eksena nagbago. Sa loob ng lumang templo ng nayon ng bato sa hilagang silangan ng Donghuang. Mukha ni Lin Feng ay sobrang putla. Nakayuko, parang batang nagkamali. Hindi nang angahas tumingin kay Liu Ruyan. Kung hindi siya tinulungan ni Liu Ruyan, matagal na siyang naging demonyo, naging makina ng pagpatay, puno ng pagkakonsensya at pagsisisi. Kahit ang ulo niya, hindi na niya maitaas. Liu Shen, patawad. Nabigo ko po kayo. Nag-ipon si Lin Feng ng tapang. Mahinang nagsalita. Maya-maya, tumigil ang mga bituin sa mata ni Liu Ruyan. Kalma niyang sinabi, wala kang dapat ipagsorry sa akin. Hindi mo ako binigo. Sa sarili mo dapat humingi ng tawad. At pinaka-nabigo mo ay sila. Ipinatong niya ang daliri sa mga estatwang nasa harap ng templo. Yun ay mga lalaki na kahawig ni Lin Feng. May aura ng mga dakilang digmaan sa katawan. Lahat sila ay mga tunay na bayani. Sila ang mga ninuno mo. Bawat isa sa harap mo ay dumaan sa pagsubok. Sa hulihan, naging malakas dito sa mundong ito. At sila inanatili dito. Dahil sa'yo, ikaw ang pag-asa nila. Bitbit mo ang pag-asa ng iyong lahi. At ng kasalukuyang henerasyon. Unti-unting kumupa si Liu Ruyan. Sa huli, naglaho. Isang salita lang ang naiwan sa templo. Ang selyo ng ancient holy body. Hindi lang kailangang sirain ng iba. Ang tunay na malakas, makakita ng bundok, hindi sisihin o kamuhian ito. Bakit nasa harap mo? Sa halip, aakyat siya at lalampasan ito. Tumayo si Lin Feng sa harap ng estatwa. Hindi gumagalaw. Isang pangalan lang ang nasa isip niya, Lin Ocean. Ikaw ang bundok na humaharang sa akin. Ang galit ay naging demonyo sa puso niya. Kailangan kitang talunin, bawiin ang lahat. Doon lang siya muling mabubuhay. Kasabay nito, sa lumang madilim na bahay sa nayon, isang batang babae na 3 taong gulang. Ibinalot ng 5 kulay na liwanag ng mabigat na batas. Biglang lumaki ang katawan. Sa ilang saglit lang, naging babae na siya. Nawala ang liwanag ng chaos. Isang babaeng sobrang ganda na hindi maipaliwanag. Tumayo sa loob. Siya si Jushan Suanu, ang emperatrice na si King Sheng. Sa ordinaryong katawan, umakyat siya sa tuktok. Dinodomina ang nakaraan at kasalukuyan. May lakas loob tawagin ang sarili bilang emperador ng langit. Para hanapin ang kapatid niya na nag-reincarnate. Ginamit ang katawan ng mandirigma at nilampasan ang ilog ng panahon. Inikot ang mundo para makarating sa buhay na ito. Pero dahil sa backlash, nawala ng alaala. Naging bata. Ngayon, naramdaman niya ang presensya ng kapatid. Nabawi niya ang lahat ng alaala. Kuya, isang malaanghel na tinig ang tumunog sa tahimik na bahay. Isinuot niya ang maskara na may mukha ng multo. Ito ang laruan na gawa ng kuya niya noong bata pa. Ginawa mula sa bronze para sa kanya.
niya. Lumabas sa bahay, gustong gulatin ang kuya niya. Pagkalabas pa lang ng bahay, nakita niya si Lin Feng na dumating. Tinitigan ni Lin Feng ang babaeng mala-anghel sa harap niya. Punong-puno ng gulat at pagkalito ang mata niya. Tinanong niya, sino ka? Pero sa susunod na sandali, napatahimik siya sa sagot ng babae. Hindi ikaw ang kapatid ko. Pero may presensya siya sa'yo. Nasaan ang kuya ko? Naghiwalay ang kwento. Nang misteryosong nawala si Lin Feng sa limang tuktok ng Jiang family. Ang lahat ay abala sa usapan tungkol sa iyo at Jiang Luoli. Hindi nila napansin ang walang kwentang karakter. Ang lahat ng mata nakatingin sa'yo ng may gulat. Nakakabigat ng ulo. Parang wala ka nang magawa. Ngayon, hindi nakakuha ng benepisyo kay Liu Ruyan. Tanging kayamanan lang ng Shangkang ang nakuha. Dagdag pa ang mga special ring na binigay ni Jiang Luoli. Medyo sapat na ang dugo ni matandang blonde. Tumingin ka lang sanda. Sa paligid, handa na sanang umalis. Mga Jiang disciples, tinitingnan ka na parang Diyos. Hindi ka sanay sa tingin nila. Biglang hinarang ka ni Jiang Luoli. Punong-puno ng lambing ang mga mata niya. Walang pakialam sa mga taong nakapaligid. Mahinang sinabi, Lin lang. Baka pwede kang manatili sa War God Palace ng ilang araw. Handa ka sanang magsalita. Ngunit ngumiti siya ng bahagya. Diretsong pinutol ang usapan mo. Huwag kang tumanggi agad, bagong abot mo pa lang sa totoong yugto ng kapangyarihan. Kailangan mong patatagin. Marami kaming banal na gamot sa pamilya Jiang. Tamang-tama para patibayin ang yugto mo. Kung hindi sapat, hihiramin ko pa sa ibang banal na lugar para sa'yo. Kahit nagising mo na ang katawan ng Supreme sa bahay, wala kang angkop na teknik na pwedeng gamitin. Ang ninuno ng Jiang pamilya namin ay naging kaibigan ng ibang may katawan ng Supreme noon. Mayroon kaming maraming kaalaman tungkol dito. Maaari mong basahin kahit alin dyan. Ang susunod na sagradong yugto ay malaking hamon. Pero alam kong hindi ka mahihirapan dyan. At sa pamilya namin, may ilang Supreme kami na nag-iwan ng sikretong teknik para sa sagradong antas. Napakalaking tulong nito para maabot mo ang sagradong antas. Baka may makuha kang hindi mo inaasahan. At syempre, ang pinaka-importante, maaari kitang samahan sa pagpraktis mo. Ang pinakamataas na teknik namin, digma ang tagumpay. Namula si Jiang Luoli dito, lumambing lalo ang boses niya. Lin lang, naglaan talaga si Luoli ng oras sa indaon nitong mga taon. Sa mga libreng oras, maaari rin akong tumugtog o kumanta para kay Lin lang. Sa tapat mong pagpapaliwanag na narinig mo, naguluhan ka bigla, isang kilalang Diyos Hari, ganitong kaprangkahang nang aakit sa iyo. Ayos lang ang banal na gamot, pero tungkol sa digma ang tagumpay. Alam mo na ang sekreto ng pakikidigma. Hindi ka na interesado. Pero dahil nasabi na lahat, napakunot noo ka na lang. Nagkunwaring nag-isip. Sa huli, pilit kang tumango. Napangiti si Jiang Luolin. Sobrang tuwa niya. Biglang naalala ni Luoli na may gagawin pa siya. Habang iniisip niya ito, kung bumalik ka sa Fiction Palace, baka maunahan ka pa ng babaeng iyon. Kung manatili ka sa tabi niya, kahit di siya marunong mangakit ng lalaki, pwede pa rin niyang matutunan. Galit na galit ang mukha ni Jiu ngayon. Pigil ang galit niya. Si Jiang Luoli talaga. Wala nang hiya. Aatakihin na sana niya si Jiang Luoli. Biglang lumitaw si Jie Daoshan na matanda na. Hinaharang siya ng todo. Huwag ka munang padalos-dalos, Yuer. Seryoso ang mukha ni Jie Daoshan. Mas makakabuti pa nga kay Lin Aoqian na manatili sa pamilya Jiang. Mas makakatulong yan sa'yo. Nakakunot ang noo ni Jiu. Malamig niyang tanong, anong ibig mong sabihin? Pinakalma siya ni Jie Daoshan. Kahit pa bumalik siya sa Fiction Palace, kung hanapin siya ni Jiang Luoli, kaya ba siyang pigilan ni Lin Yingdao? Kahit mapigilan siya, sigurado ka bang maagaw mo talaga ang puso niya? Di pa rin maintindihan ni Jiu. Kaya binigyan na siya ng linaw. Si Jiang Luoli ay adik sa pakikidigma. Wala siyang alam sa puso ng lalaki. Kung kasama ni Lin Aoqian, ilang araw lang, siguradong maiirita na siya kay Luoli. Lalo na't sinabi na ni Lin Yingdao. Pinakaayaw ni Lin Aoqian, yung babaeng mahilig makipag-away. Tinignan ni Jie Daoshan si Lin Yingdao. Agad-agad na sumang-ayon si Lin Yingdao. Napaisip si Yuer bigla. Naalala niya yung nakaraang buhay nila. Palagi siyang nagagalit noong mahilig makipag-away si Lin. Sinamantala ni Jie Daoshan ang pagkakataon. Manatili ka rin sa Jiang family. Ipakita mong mas malambing ang babae. Kung ikukumpara kayo, alam naman niya kung sino ang pipiliin. Mukhang para kay Yuer ang payo. Pero talagang pin-pressure siya ni Jiang Luoli gamit ang sikreto ng mina nila. Pinipilit siyang pigilan si Yuer. Kaya nga dapat pigilan ang galit ni Yuer. Habang iniisip niya, lalo siyang naniniwala. Agad siyang pumayag. Sumunod na saglit, lumapit siya sa'yo. Nagpakalambing at inalalayan ang braso mo. Lambing ang boses niya. Kuya Aoqian, sasamahan kita dito, Yuer. Ako na ang bahala sa'yo sa mga susunod na araw. Kung wala ako, siguradong hindi ka masasanay. Natigilan ka saglit, ramdam mong may malambot na kamay sa braso mo. Pero di mo pinahalata. Sa loob mo, reklamo ka na naman. Sino ba kasi kakayanin to? Nakita ni Jiang Luoli at biglang sumimangot. Tinignan niya ng malamig si Jie Daoshan. Kalma lang ang mukha ni Jie Daoshan. Pero sa isip niya, sumuko na siya. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Sa mga oras na to, nagkagulo ang buong Yanmupi. Nanlaki ang mata ni Zhang Tai. Hindi siya makapaniwala. Tinitigan ang iginagalang niyang hari para lang mapastay ka sa Jiang family. Inialok agad ang pinakamahalagang banal na gamot ng pamilya. Pati ang sikreto ng digmaang tagumpay. At mukhang natatakot pa siya na tanggihan mo. Tapos ikaw, mukhang may ayaw talaga. Na-shock siya doon kaagad. Hindi lang siya, pati lahat ng matatanda ng Jiang family natigilan. Halos nag-freeze lahat. Nakatulala si Jiang Bufan sa tabi. Si Yao Yong sinaman, nagningning ang mata. Palihim siyang humanga dahil napaamo mo pati ang hari ng yelo. Pero di na siya naglakas loob lumapit ulit. Sa kalituhan, sobrang shock si Nagawan at Jia Tenging. Napagalaw nila si Gibor na nahimatay pa dapat. Mabilis dumating ang gabi, punong-puno ng bituin ang langit. Sa tahimik na bakura ng Warriors Palace ng Jiang family. Magpapahinga ka pa lang sana. May elder ng Jiang family na nag-report. May 3 binatang may dalang matatabang regalo. Gusto kang makausap. Nang marinig mo ang pangalan Euros, Gawan, Jia Tenging, at Gibor ang 3 yun, hindi mo mapigilang mapatawa. Sa isip mo, grabe talaga ang mga pangalan nila. Tinitigan mo ang 3 kabado sa harap mo. Tahimik mong tanong, bakit niyo ako hinanap? Tumulak si Gawan kay Gibor. Lihim na mayabang si Gibor. Lumapit at yumuko. Super galang niyang sabi, Game Alin, gusto naming sumunod sa'yo. Akmang tatanggihan mo agad dahil nga sa mga pangalan nila. Pag nalaman niya ng iba, mapapatawa mo kalaban mo sa pangalan pa lang. Pero nang marinig mo ang kasunod na sinabi nila, bigla kang nagdalawang isip. Inilabas agad ni Gibor ang alok nila. Si Jia Tenging, anak ng santo ng Juxia o Sacred Ground. Handa niyang ihandog ang lupa ng pamilya nila. Si Gawan, kaisa-isang disipo ng Valley Master ng Fanyin Valley.
Ganon din, iaalay ang lupa ng kanilang pamilya. Siya naman, handa niyang ibigay lahat ng yamang nakatago sa pamilya G. Lahat-lahat para sa'yo. Napatingin ka sa tatlo. Sobrang shock ka. Pag nagpasaway ang mga to, pati sariling libingan babalikan nila. Pero alam mo rin, sa orihinal na kwento, bawat isa sa kanila, panigurado magiging supreme balang araw. Tinago mo na lang ang nararamdaman mo. Naglagay ka ng kamay sa likod, tumingin ng malayo at seryoso. Mahina mong tanong, alam ba ninyo ang kahulugan ng pagsunod sa akin? Napatigil silang tatlo, di pa sila nakakabawi, nang bigla mong sinabi ng matapang, kung ako'y maging emperador balang araw, pati aso't manok ko, makakaakyat sa langit. Napasinghap silang tatlo, lahat sila nanginig, nabighani sa tapang at yabang ng sinabi mo. Medyo natakot sila, unang umaksyon si Gibor. Excited niyang ibinulong sa dalawa, sinasama mo raw sila sa ascension. Sobrang konti pala ang dala nilang regalo. Kailangan ko nang bumalik agad, kunin na lahat ng yaman ng tribo. Sinagawan at Jaya tinging agad na tauhan. Agad nilang inilagay ang mga ginto sa mesa. Tatlo kayong yumuko ng malalim sa likod ng puting kasuotan mo. Sabay-sabay silang sumigaw ng tigi noong Lin. Naintindihan na namin, bago pa matapos magsalita. Bigla na lang nawala ang tatlo. Ikaw lang ang natira na tulalang nakatayo. E di ako, nagpapakitang gilas lang. Ano ba talaga ang naintindihan nyo? Lumingon ka, nakatingin sa Imperial Mirror na may misteryosong liwanag sa mesa. Biglang napangiti ka ng kontento. Pasigaw mong sinabi, kita nyo naman, hindi ko talaga gusto ito. Sila ang nagpilit ibigay. Ay, bahala na. Kayo na ang bahala. Isang gabi lang, dalawang balita ang parang kometa na bumangga sa mundo. Sumabog ang buong Chansuan 3,000 provinces. Una, ang batang Lin mula Longevity Clan ng Silangan. Ikaw, 16 pa lang ang edad. Nasa True Intent Realm ka na, at natutunan mo ang espesyal na abilidad. Isang tingin lang, pinatay mo agad ang prinsipe ng Nolan Imperial Clan. Nag-ingay ang maraming imperyo at sagradong lugar. Lahat nagmadaling pumunta sa Silangan, para maagaw ang maladyos mong kakayahan. Pangalawa, ang goddess na si Jayang Luoli ng Jayang family. Lubos ng napakalakas ang kanyang divine body. Napataob ang foreign envoy. Nahulog pa ang loob sa'yo. Mas nakagugulat ang balitang ito kaysa sa una. Marami noon ang manliligaw kay Jayang Luoli. Ngayon ay mga leader na sila. Hindi makapaniwala, sa kabilang banda naman. Sa tahimik na bundok ng Yellow Springs Holy Land. Nalaman ng Yellow Springs Holy Lord ang balita at tumingala. Sumigaw sa langit, ayoko pumayag. Katatapos lang niyang tumawa. Biglang dumating ang 12-12 ng nilalang mula sa ere. Sila ang mga Holy Lord ng iba't ibang lugar. Pinalibutan nila ang Yellow Springs Holy Lord. Nagmadali silang magtanong tungkol sa'yo. Totoo bang may kakayahan kang gaya ng lupa? Matinding tango ang sagot ng Yellow Springs Holy Lord. Nakatitig sa malayo, puno ng pagkadismaya ang tono. Mas gwapo siya kaysa sa amin. Kasabay nito, sa pinakaloob ng isang Holy Land, biglang bumukas ang isang mahiwagang pinto matapos ang 3,000 taon. Naramdaman ang nakakatakot na presensya ng isang Supreme Being. Isang kuba na matandang nakaitim na balabal ang lumabas. Mahinang bumubulong, 3,000 taon na. Malapit nang mamatay, pero nakadinig pa ng ganoong kahusay na kabataan. Kukunin ko ang batang ito bilang alagad. Pero pagdating agad niya sa East Wilderness, agad siyang nabalot ng panganib. Biglang may lumitaw sa likod niyang taong nakadamit ng ginto. Inaangat ang martilyo, binagsak ito sa batok niya. Nanginig ang katawan ng matanda. Agad siyang nawalan ng malay. Hinila papasok sa kuweba. Sa loob ng yungib, nagkakalat ang mga halimaw mula Holy Land na gustong kunin ka. Lahat ng nakahiga roon ay malalakas. Ang pinakamahina ay isang top master, ang taong nakagintong balabal. Siya si Itaiksu, ang may-ari ng Supreme Store.